Isang ning. Ning, huwag mong takutin ang nanay. Isang ning, huwag mong takutin ang nanay. Nanay. Gutom ako. Mahal na Ginoo. Ito na lang ang natira. Para sa bata. Mahal na prinsipe. 2 araw na kayong walang tubig. Ang daang tao ay naapektuhan dahil sa akin. Mayroon pa akong hininga. Kaya't iligtas muna sila. Ibigay mo sa kanya. Hindi niya kayang lunukin. Mahal na prinsipe. Wala na siyang lakas para ngumchiw. Ang batang ito. Mukhang hindi na siya makakarating sa susunod na istasyon. May pulso pa. Kung hindi ako iiwan ng langit. Hindi rin siya dapat iwanan. Zhaokei. Kain na. Ito na ang huli nating lata. Pagkatapos nito, kakain na tayo ng mantou. Swerte. Ikaw ang sumipsip nito. Hindi ito sayo. Pinalayas ako ng pamilyahan. Ngayon pati isang basurang mangkok ng pusa, inaapi ako. CJ. Humakbang ka. Susubukan ko ulit. Pupunta ako. Sobrang nakakainis. Nakabind ang cross-border rescue system. Kasalukuyang antas. Antas 1. Limitasyon ng 1 beses na paglilipat. 100 kilo. Nagsasagawa ng pagsusuri sa mga palatandaan ng buhay. Sobrang mahina ang nasa kabila. Sistema. Nangangailangan ako ng pagkain, nagkakaroon na ako ng mga ilusyon. Hindi ito nawawala. Ito ay naipadala na. At sobrang mahina ang nasa kabila. Malapit nang mamatay sa gutom. Kuya. Narinig ko na nandyan ka pa rin sa sirasirang sakahan. Kaya mo pa bang bumili ng pagkain ng pusa? Ako ang nagbayad para magrenta niyan. Ha? Si Senior Suhang ang nag-ayos ng kaso para sa'yo. Para sa pansamantalang pananatili. Sa susunod na buwan mag-expire na ito. Hindi ako alis bago ang katapusan ng buwan. Walang problema kung si Jiangxun ang magdadala ng tao para personal na tulungan kang mag-alis. Kapag nag-expire, natural na magpapalawig ako. Magpapalawig ako. Magpapalawig ako. Walang kinita ang iyong sakahan sa loob ng 3 buwan. Paano ka magpapalawig? Sinabi ni Jiangxun. Handa ang pamilyahan na magbigay ng 50,000 piso. Para bilhin ang mga sirang gamit mo. Dalhin mo ang 50,000 pisong ito at umalis ka na. Para hindi ka mamatay sa gutom sa tabi ng daan na dala ng pamilyahan. 50,000 piso para bilhin ang aking daan pabalik. Gusto nilang makita akong yumuko at sumuko. Sa susunod na buhay na lang. Tama na, Han Zhenzen. Ngayon, ang apelyido ko ay Jiang, hindi Han. Kahit na manghingi ng limos. Hindi ako hihingi sa pintuan nyo. Nakatala ang bilang ng mga buhay sa kabila. 132. Kasalukuyang kulang ang mga supply. Nagpapatuloy ang countdown sa kamatayan. 50,000 kulang pa. Ngayon kailangan ko pang alagaan ang mahigit 100 tao. CJ. Gusto kong makita kung tao o demonyo ang nasa kabila. Itong murang karne. Kayo na lang ang magtiis kumain nito. Mahal na Ginoo. Magpahinga ka muna. Mahal na Ginoo. Ito. Huwag ipaalam. Mahal na Ginoo. Ang karne na ito ay walang litid o buto. Sarap na nakaugat sa buto. Ngunit walang amoy ng karne ng mga hayop sa mundo. Ito ba ay mula sa mga Diyos? Ibinigay na espiritual na karne ng halimaw. Espiritual na karne na bumagsak mula sa langit sa gitna ng panganib. Sobrang tamang-tama. Ginoo. Patuloy pang dumadami. Ginang Gyu. Bilisan mo. Pakainin si Miss Ning. Ito. Saan nang galing ito? Ang himala na hiniling ng hari. Huwag na itanong. Kain na. Inay. Ang lambot ng karne. Hindi na kailangang nguyain, natutunaw na agad. Walang kahit anong litid ang karne na ito. Sariwa, maalat at mayaman ang lasa. Walang kahit kaunting amoy. Ng mga karaniwang hayop. Noong panahon ko, nakapunta ako sa isang piging. At hindi ko pa naranasan ang ganito. Kasing pino at masarap na pagkain. Sabi ko na nga, ito ay karne ng mahiwagang hayop na ibinigay ng Diyos sa kanyang kamahalan. Kamahalan siya. Ay hindi kumain kahit isang piraso. Anong lasa? Pabalik, Ginoo. Ito ay sabaw ng pinakuloang mga gulay. Buwisit.
Paano magkakaroon ng ganitong amoy ng mantika at karne ang mga gulay? Ano ang itinago ninyong pagkain? Ginoong Zoche. Nasa panganib ang bata. Kailangan lang ng kaunting pangsuporta sa buhay. Walang silbing prinsipe. Huwag mong sisihin ako sa kakulangan ng awa. Kung may mangyaring masama sa daan, walang sinuman ang makikinabang. Kaya maaari bang pahingahin ang mga babae? Nang kaunti bago. Nang 15 minuto, bago muling magtago ng lihim, huwag sisihin ang aking panggagahasa sa hindi pagkilala. Mahal na Ginoo, hindi siya nagtanong ng mabuti. Hindi dahil hindi siya nagtanong ng mabuti. Gusto rin niyang mabuhay. Ihahatid tayo sa lungsod ng Zai. Wala ng tubig at pagkain. Natatakot din siyang magbago ang sitwasyon. Kahit na totoo ang mga tao sa kabila. O isang walang katapusang hukay. Kailangan munang linisin ang mangkok na ito. Sandali lang. Kaya itong lunukin. Huwag humawak. Baka magkalik at madala ka. Gagawin itong imbakan ng pagkain. Mahal na Ginoo, ito ay tubig. Buhay na tubig. Kumuha ng sisidlan. Bilisan mo. Malinis at walang dumi. Matamis na parang candy. Ito ay hindi karaniwang maruming tubig mula sa balon. Ito ay ambrosia mula sa siyam na langit. Hindi pinababayaan ng langit ang dugo ng ating dakilang Chu. Luchen, napansin mo ba? Ano ang natagpuan? Kakatapos lang naming magbigay ng karne. Doon ay umulan. Ang oras sa magkabilang panig ay konektado. Ang hindi kilalang Diyos ay nakatingin sa atin mula sa langit. Pinakain ng karne, nagtimpla na naman ng tubig, ng sistema. Sa tingin ko, ginawa ko ang mabuti, di ba? Pwede na rin akong makakuha ng puntos. Bakit? Gusto mo pang kumain? Naka-vacuum na ang refrigerator ko. Medyo magalang din naman siya. Pero hindi sapat ang magandang asal para mabuhay, bro. Ang purong ito, ang bigat nito, dapat ito ay may 10 tile, di ba? Ayon sa kasalukuyang presyo ng ginto at ang premium ng antigong bagay. Ang bagay na ito ay tiyak na nagkakahalaga ng ilang daang libo. Han Zhenzen, hindi mo ba gustong gumastos ng 50,000? Bibiliin mo ang aking likod. Ngayon, may isang mangkok ng pusa ako. Ang ginto na lumalabas dito ay kayang durugin ang iyong mukha. 132 tao, di ba? Itong transdimensional na delivery. Tinatanggap ko. Isang ning, naiisip mo pa bang nahihilo ka? Nanay, ang kahanga-hanga. Nakatikim ako ng matamis na tubig. Hindi na ako gaanong nahihilo. 10 araw na ambon. Talagang kayang magbigay buhay muli. Tatay, may dugo na namumuo sa sugat mo sa binti. Magpahinga ka muna. Ayos lang ako, ama. Ginoong Qian, hindi mo dapat ipagsawalang bahala ang sugat mo sa binti. Uminom ka ng tubig. Mahal na prinsipe. Ngayon, hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo. Kinikilala mo pa rin ako, isang nagkasalang dating ministro. Kasama sa daan. Sama-samang nabubuhay at namamatay. Walang pagkakaiba sa dating tungkulin. Ang biyayang ito ng kagalang-galang. Aking. Kahit na mamatay, ito'y aking tatandaan. Tungkol sa nawalang prinsipe. Sa araw, hindi lang amoy karne ang meron. Mayroon din buhay na tubig. Sa liblib na lugar na ito. Saan niya nakuha ang mga mamahaling bagay na ito? Ngayong gabi, gusto kong makita kung ano ang nasa sirang kahoy na yon. Anong kalokohan ang itinatago? Mahigit 300 gramo. Hindi ba? Ganito ang lumang ginto na may opisyal na selyo. Sa konserbatibong pagtataya, umabot ito ng 7 hanggang 80,000. Mga ninuno, huwag mong kamutin. Ito ang pangkain natin sa susunod na mga taon. Ibabalik ang paunang bayad. Ang transaksyong ito sa pagitan ng mga panahon ay hindi masyadong siyentipiko. Pero gusto ko ito. Ito na lang ang natira. Anong tinitingnan mo? Hindi ito para sa'yo. Mayroon ng higit sa 100 tao sa kabilang panig na naghihintay ng tulong.
Kahit ang modernong plastic na packaging ay kaya ring ipasa. CJ, kailangan lang ng tulong. Pero kailangan kong malaman kung sino talaga sila. Sino ang hinahanap nyo? Nandyan ba si Jiang Zhenyu? Ginoong Jiang, bakit? Pinadala ka ni Han Zhenzhen para maglinis dito. Zhenyu, nawala ng pamilyahan ang isang peres ng jade na pulseras. At ang pamanang jade pendant ng lola. Sabi ni Zhenzhen, noong araw na kinuha ka, matagal kang nag-ayos sa loob ng bahay. Kaya't pinaghihinalaan nyo akong nagnakaw. Hindi ko sinabing nagnakaw ka. Pero kailangan ng pamilyahan na magsiyasat. Ito ang legal team ng pamilyahan. Makipagtulungan ka lang. Buksan mo ang iyong bag at tingnan. Para mapatunayan ang iyong inosente. Nasaan ang search warrant? Ano? Wala kang search warrant. Pumasok ng walang pahintulot sa bahay para mag-imbestiga. Pwede kitang i-report sa pulis para mahuli. Hindi ba alam ni Young Master Jiang ang batas? Jiang Zhenyu, huwag mong palakihin ang gulo. Nagnanakaw ng gamit mula sa Han family. Sa huli, kailangang ibalik. Sige, ayos lang. Kung may ebidensya ka, maaari mong i-report ako sa pulis. Kung wala kang ebidensya, umalis ka na kasama ang aso mo. Yung sirang jade pendant na ilang libong yuan mula sa pamilyahan. Para lang sa akin, kahit ipatong pa sa mesa, pakiramdam ko ay pangit. Your Highness, lihuli. Ang Diyos ay nagbigay ng isang napakahalaga. Transparent na lihiuli na garapon. Ito ay hindi salamin. Ang bagay na ito ay napagaan. At may kakayahang bumalik sa dati kapag pinindot. Talagang malambot tulad ng balat ng tao. Mahal na prinsipe, paano inumin ang tubig na ito? Hindi ko mabuksan na. Diyos at mekanismo. Nabasag ng iyong kaharian gamit ang kamay lamang. Ang balot ng mga panghimagas ay malinaw at may maliwanag na mga titik. Hindi ko alam kung anong uri ng mahiwagang tela ang ginamit. Hindi ito Diyos. Kung hindi Diyos, ano ito? Magtatanong sa akin kung sino ako. Nasa kabila. Ay isang buhay na tao. Mahal na prinsipe. Kailangan mong sumagot sa Diyos. Isusulat mo ba ang tungkol sa nawalang prinsipe ng Dajing? Hindi pwedeng isulat ang pagkakakilanlan. Bakit? Kung ang nasa kabila ay isang mortal. At marinig ang pangalan ng walang silbing prinsipe. Tiyak na magdadala ito ng kapahamakan. Ito ay makakapagpatakot sa kanya. Kagalang-galang. Nagsimula na namang magliyab sining. Lalo na sa paghiling ng gamot. Lanan. Jing Zhao. Kung ang nasa kabilang panig ay tunay na makakatungo sa langit. Tio. Tinanong niya kung ano ang kulang. Sasagutin ko ng tapat. Sa gitna ng kawalan. Tanging katapatan ang makakapagpalit ng buhay. Nakatanggap na ng sagot. Nasa bingit ng kamatayan. Tayo'y pinatapon sa Zai. Kulang sa tubig, pagkain at gamot. Ang bata ay may mataas na lagnat at hindi bumababa. Nasa bingit ng kamatayan. Ito ay tiyak na hindi isang biro. Totoong may mga bata na malapit ng mamatay. Magdala ng yaman. Ingat ang pamilya. Ang pagbebenta nito ay tungkol sa buhay ng tao. Pampababa ng lagnat para sa bata. Patch pang lagnat. Yung pinakamabilis ang epekto. Magandang araw. Ilan taon na ang bata? Mga 7 na siguro. Kunin mo ulit ang gamot pang inam. Iodofor. Oral rehydration salts. Itong mga gamot pang pababa ng lagnat. Dapat inumin ayon sa instruksyon at timbang. Huwag mong sobrahan. Nasa loob ba ng kahon ang instruksyon? Nandyan. 319,600. Palitan ng isang buhay. Sulit na sulit. Prinsip. Muling dumating. Batang 7 taong gulang. Ika-5 bahagi ng 1 mililitro. Ipadala sa maligamam na tubig. Ginoo. Makakatulong ba ang gamot na ito kay Ning? Sundin mo ang isinulat niya. Siguradong makakatulong. Nanay. Matamis. Ito ay tubig na may asukal. Sino ka ba talaga? Bakit kahit na magkalayo tayo ng langit at lupa, patuloy pa rin nilang sinisikap na iligtas tayo? Tumindig na kayo. Sa kalahating minuto, aalis na tayo. Makakaya ko nang maglakad. Inay. Hindi na ako mainit. Totoo na, umatras na tayo. Yung gamot na yon, talagang nakabubuhay muli. Huwag muna magsalita. Ginoong Gyu, kahapon halos mamatay na siya. Ngayon ay buhay na muli.
May bagay si Zhang Chai. Ano ang kinain niyo kagabi? Ito ang aking mangkok. Bakit may itinatago ang isang pinalayas na tao? Siyasatin mo ito. Zhang Da. Mahalaga ang magpatuloy sa paglalakbay. Hanapin mo ang karne. Ibigay mo sa buong grupo. O ikaw ba ang may pagkain? Prinsipe na napatalsik. Huwag mong hayaang makahuli ako. Hindi siya para sa pagkain. Para sa akin siya. Asawa ko. Huwag mong pabagalin ang grupo. Dahil sa alituntunin, 10 palo. Nasugatan lang ang hita ng tatay ko. Ako ang papalit sa kanya. Gusto mo rin bang makipagtalo? Sama-sama tayong lumaban. Siya ang kumikilos para sa ama. Ayon sa batas, hindi ito mabibilang na pagkaantala. Kung hindi mo ito itinuturing, hindi ito ituturing. Ikalawang aklat ng dakilang batas. Kung ang mga pinatalsik ay may mga matatanda, mahihina, o may kapansanan, maaaring samahan ng mga kamag-anak habang naglalakad. Iwasan ang parusang pambugbog. Ang nawalang prinsipe ay nagbanta gamit ang batas. Sino ang natatakot? Ang mga hindi nakakaintindi ng batas. Ikaw. Sapat na. Magmadali. Jing Zhao. Huwag kang mag-alala para sa akin. Kung bumagsak ang tiyuhin, bubulusok ang buong pamilya. Basta't nandito ako. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Mahal na prinsipe, may nagligtas sa kabila. Kailangan itong gantimpalaan. Humingi ng tubig at pagkain. At magpadala ng balita na ligtas na. Nabawasan na ang lagnat ng bata. Makikita ni Ginoong Jiang. Siguradong matutuwa siya. Kung siya ay buhay pa, magiging ganoon siya. Hindi tayo huhusgahan ng mga Diyos kung ano ang kulang sa atin. Tanging ang mga buhay na tao na nais magligtas ang nagtatanong. Lang. Bumaba na ang lagnat ng bata. Sa kabutihang palad, nakapag-abot na ang ibuprofen. Lolo. Ito ay ginto. Tianjin Yongning. Malaking tanawin. Yongning. Sa tunay na kasaysayan, walang dinastyang dakilang tanawin. Hindi ito peking antigong bagay. O kaya naman ay nakakonekta ako sa isang paralel na dimensyon. Sa wakas, nakapag-ugnayan na ako ng maayos. Ang pangalan ko ay Xiao Jingzhao. Pinatalsik si Zai. Ang pasasalamat sa pagtulong ay hindi matutumbasan. Ginto bilang tanda ng pagtitiwala. Baka kulang pa ang kabayaran. Xiao Jingzhao. Hindi mahanap si Xiao Jingzhao. Sige, titignan ko ang lugar ng pagpapalayas. Zai City. Sa daan ng 3 pasukan sa guho. Lahat ng kamag-anak ay 3. Kung totoo si Xiao Jingzhao, siyempre, si Gu Zhenbei at lahat ng tao sa pamilya Gu ay 3 sa daan. At siya ngayon ay hindi pa alam ito. Hindi pwede. Hindi pwedeng sabihin ngayon. Dahil magdudulot ito ng takot. Ang pangalan ko ay Jiang Zhenyu. Sobrang mahal ng ginto. Una ko kayong babayaran. Sundin niyo ang oras ng pag-inom ng gamot. Gagawa ako ng paraan para sa tubig at pagkain. Jiang. Zhenyu. Zen. Muzeng rin ang pangalan mo. Magandang pangalan. Jing Zhao. Mapagkakatiwalaan ba ang tao sa kabila? Niligtas niya si Ning. Kinuha ang ginto. Sabi pa nga magdadala ng tubig at pagkain. Tiyo. Ito lang ang tanging paraan natin. Haring ika. Sabi niya ang ginto ang nagbibilang. Hindi pa nga siya nag-imbot kahit sa ginto. Jiang Zhenyu. Kayo naman. Anong klaseng mundo ang meron kayo? Pakiusap. May mga exhibit mula sa dinastyang Dajing. Walang Dajing sa kasaysayan. Ganitong uri. Napakabihirang inskripsyon. Maaari mong tingnan. Yung piraso sa sulok na exhibit. Zai Cheng. Sa isang nakalimutang panahon. Totoong umiiral. Sila Xiao Jingzhao ay totoo. Kailangan pang bumili. Mahigit 100 tao ang kakain. Mineral na tubig. Kumuha ng 20 kahon. Nagbubukas ka ba ng tindahan? Para sa iba. Itong tinapay na pang kontragutom. 200 piraso. 10 kahon ng dilata. Hotdog. 5 kahon. Gwapong babae. Nakapuno na ang sasakyan nyo ng mga bagay. Hindi mo kayang dalhin mag-isa. Mag-swipe ng card. Ipadadala sa bahay. Lahat ay 6,280 yuan. Isang antigong gintong bar ay pwedeng palitan ng ilang libong yaman. Ang negosyong ito, sobrang sulit. Zhenyu, bakit ka bumili ng sobrang dami ng tubig at tuyong pagkain?
Mga benepisyo para sa mga empleyado ng farm. Isa lang akong matandang lalaki sa mga empleyado ng farm. Kaya napakabuti ng mga benepisyo mo. Xiao Jingzhao. May dumating na delivery. Walang problema sa malalaking padala. Napakabuti. Yan he. Jayang, ano ang plastic? Mahal na Ginoo. Ito ay bundok. Ayon sa bilang ng tao. Mahal na Ginoo. Ito, bote ng salamin. Bakit sobrang malambot? Kaya pa rin itong pigilan ang daloy ng tubig. Isang bote ay humigit kumulang 1 libra ng tubig. Ang kahon na ito ay 24 na libra. Una, ipamahagi ito sa mga matatanda at bata. Zero 2. Saan sila kumuha ng ganitong karaming tubig? Maaari ba tayong humingi? Tanong. Huwag mang agaw. Mahal na Ginoo, maaari bang ibigay sa mga kapatid ng ilang bote? Kayo ay sinisiyasat mula sa langit. Si Ginoong Zhu ang namumuno sa paghatid. Kailangan din na mabuhay. 6 na bote. Ngayon na bahagi. Tandaan ko ang iyong kabaitan. Tandaan lang ang mga alituntunin. Ang prinsipe na walang kapangyarihan ay nagbabayad sa mga gwardya. Siguradong may mga lihim siyang hindi maipaalam. Inay, malambot na parang ulap sa langit. Matamis. Natutun sa bibig. Ganap na pagkain ng mga Diyos-Diyosan lang ito. Masarap, prinsipe. Ang tamis. Sobrang lambot. Ang tamis ay hindi pa maganda. Madaling makalimutan na nasa panganib. Sa mundo kung saan naroroon si Guni, sobrang yaman ng mga supply, nakakatakot. Medyo mabilis ang pag-ulat ng progreso. Sabi ng aba, magtala muna tayo, Ming. Bakit naman naglagay ka na naman ng antigong bagay? Pang-pen. Natuklasan ang mataas na puridad ng jade. Progress ng pag-activate ng mga piraso ng espasyo na nakatiklop. 1%. Ang jade na ito ay isang portable na imbakan. Ngayon, kahit gaano pa karaming bagay ang bilhin, hindi na ako mag-aalala kung saan ito itatago. Inay. Gutom na ako. Gutom na talaga. Alam kong gutom ay tanda ng buhay. Hindi na ito mainit. 10 gamot. Talagang napakagandang gamot. Kuya Jingzhao. Si Ate Jiang na nagdala ng gamot. Isang diwata ba siya? Sobrang galing niya. Kaya kailangan kong pasalamatan siya. Your Highness. Nagpadala sila ng ilang libong salapi sa supplies. Magpapadala tayo ng isang maliit na piraso ng damo. Sa tingin mo ba'y masyadong magaan? Sincerity. Hindi sinusukat sa timbang. Nagpapasalamat si Guyining kay Jiang JJ sa pagtulong sa buhay niya. Nakakita ng batang bumaba ang lagnat. Pakiramdam na ito ay mas nakakapagpasaya kaysa pagtanggap ng ginto. Hindi pwede. Ang tungkol sa 3 pagsubok ni Gu Zhenbei. Kailangan nating linawin. Si Hijianzi, Zai, at Shaihi. Daang Guanshan. General Gu ng Zhenbei. Nakatagpo ng mga bato at pagyanig. Namatay sa gitna ng pagpapaalis. Kasama ang mga kamag-anak. Marami ang nawala at nagkalat. Hindi isang tao ang nawala, kundi isang buong pamilya. Sa susunod na paglalakbay, walang 800,000. Nakabili na ng ilang truck ng mga supply. Kung diretsyo kong sabihin kay Xiao Jingzhao, ang kanyang pinakamahal na tiyuhin at pamilya ay malapit nang mawala. Baka mag-collapse siya. Si Ining ay nasa kapayapaan. May isa pang bagay. Nais kong humingi ng paumanhin, Jiang Gunyang. Maaari mo bang tulungan akong alamin ang kinalabasan ng pagpapatapon kay Gu Zhenbei? Tinanong niya mismo. Naramdaman niya ang panganib. Ang gintong ingot ay nagkakahalaga ng 800,000. Ibinenta ko ito para makakuha ng mga supply. Isa pa, may mga bato na nahuhulog sa daan sa unahan. Nakasulat sa mga kasaysayan. Si Gu Zhenbei ay napatay dito. Tigapagsubok ng kalamidad.
Gusto kong makita kung kaya ng modernong 800,000 na supply. Na mabasag ang pintuan ni Hadiyama. Itong bagay na ito, galing saan ka? Lumang bagay na iniwan ng mga nakatatanda sa bahay. Napakabihirang inskripsyon. Ginto ay purong sinaunang paraan ng alchemy. Konserbatibong pagtataya. 800,000. Kung ito ay ibebenta, maaaring mas mataas ang presyo. Kailangan ba ni Anye, Jiang ng pera, nagmamadali, hindi na makakarating sa auction? Kailangan itong bilhin ng mas mababa. Kung kumpleto ang mga dokumento, makakakuha tayo ng bayad ngayon. Pero mawawalan tayo ng ilang libo. Kailangan ko ng cash flow. Mas mabuti kung mabilis itong darating. Walang 800,000. Gusto kong makita kung ilang buhay ang mabibili nito. Compressed biscuits. Lahat ng stock ay naubos. Bigas. 5 sako ng harina bawat isa. Pampababa ng lagnat. Gamot na pampag-inflamasyon. Lahat ng bitamina naubos na. Zenyu. Gusto mong magbukas ng relief station? Tito Zhang, tulungan mo akong magrenta ng mas malaking bodega. Gaano kalaki? Yung kayang maglaman ng 800,000 supply. CJ. Mahal na Ginoo, may sulat si Anye, Jiang. Ang gintong ingot ay naipagpalit na sa 800,000. Ang unang batch ng malalaking bagay ay darating na agad. Ano ang 800,000? Yung pera niya. Mahal na Ginoo, nakaipon na ng bundok. Mahal na Ginoo, masyadong malakas ang ingay. Hindi na ito maitatago. Kung ganoon, huwag nang itago. Anong ibig sabihin nito? Maaaring hatiin ang pagkain. Ngunit kailangan sundin ang aking mga patakaran. Mga matatanda at bata muna. Susunod ang mga may sakit at mahihina. Ang mga kawani ay huli. Kasama ang mga tagapagtanggol na nagdala ng daan. Ang mga hindi nagnanakaw ay bibigyan ng dagdag. Ako ang nagbantay sa tao para sa'yo. 800,000. Anong klaseng Diyos ang nakasama sa kanyang sira-sirang palayo? 6 Yaoyu. Huwag ipitin ang kahon ng gamot sa harina. CJ. Ilalagay ko ang kahon ng gamot sa loob ng kwarto. Buti na lang na-activate ng Jade Pendant ang espasyo. Kung hindi, ang kahoy na mangkok na ito ay maabot ang limitasyon ng paghahatid hanggang sa susunod na taon. Ang grupo ay magtatanggol. Maaaring may bagong mga rebelde na sumanib. Ang pagkonsumo ng pagkain at tubig ay tiyak na dadami. Kailangan na namang magdala ng tao. 800,000. Mukhang hindi ito sapat. Han Zhenzen. Talagang hindi ka nawawala. Lola. Sayang Lei. Wuyu. Inay. Ginu Wei. Maaaring makatagpo ng hari. Swerte natin. Halos naubos na ang pagkain natin. Zewwu. Dahil nagkatipon na tayo, dapat ay may bahagi tayo sa pagkain. Makikita ng lahat. Ang pagkain ay kanila. Ang mga pinatalsik ay may karapatan bang magsalita? Sila. Gusto ni Liu Che na hatiin ang bigas. Pwede. Ayon sa bilang ng tao. Ayon sa mga may sakit at mahihina. At ang mga opisyal. May mga gwardya ang mga opisyal. Meron din. Marunong ka talagang makisama. Kumuha ng mga bagay na hindi mo alam kung saan galing. Isulat mo. Ngayon, 137 tao. 30 kahon ng tubig. 15 kahon ng biskwit. Sino ang may lakas ng loob na magtago ng sobra? Mabawasan ng isa ang mga mata. Ano ng karapatan mong magtakda ng mga alituntunin? Dahil ang pagkain ay galing sa kanya. Dahil siya ang nagligtas ng buhay. Dahil kilala ko siya. CJ, ganito muna ang hatiin. Mahal na Ginoo, ngayon may 9 na kahon na lang ng tubig. 4 na kahon ng biskwit. Doble na ang tao. Masyado nang mabilis ang pagkonsumo. Sasabihin ko ang totoo. Mahirapan ba si Anye, Jiang, kung hindi niya isusulat ang katotohanan? Mas mahirap para sa kanya na magpasya. Nakatanggap na. Huwag magpanik. Agad akong magdadagdag ng order. Talagang may kakayahan si Anye, Jiang na makagawa ng milagro. Doon sa kanya. Hindi rin ito walang hanggan. Talagang nakakagawa ng pagkain. Ngayong gabi, gusto kong makita kung ang mangkok na yon ay talagang makakagawa ng bundok ng ginto at pilak. Mga damit na pampainit. Mga sapatos na pang sports. 5 set para sa lalaki at babae. 5 set. Maaari bang mag-deliver? Kaya. Siyempre kaya. 8.
Kakatapos lang itaboy mula sa pamilyahan. At tumakbo dito sa mall para magpakilala. 50 set ng damit. Kaya mo bang bayaran yan? Zenyu, bakit mo kailangang magpanggap na mayaman? Bumibili ako ng mga bagay ko. Nakaabala ba ako sa inyo? Mag-swipe ka. Matagumpay ang pagbabayad. 126,000 yuan. Kailangan ko bang idikit ang resibo sa mukha mo? 8. Totoo bang ninakaw mo ang pera ng pamilyahan? Paano mo nagagawang maging ganyan ka? Gusto mo bang ipagbigay alam ko na ngayon sa pulis para suriin ang mga transaksyon? Zenyu, talagang nag-aalala lang si Zenzen para sa'yo. Nag-aalala ka para sa akin. Sige na, yung 10 damit na hinawakan niya kanina. Takpan mo ng buo. Dahil sobrang inaalala ni Ginoo Jiang ang kanyang kasintahan. Magbayad ka na para sa kanya. Ginoo, 3,800. Bayaran mo ng dahan-dahan. Dahil kailangan kong pumunta sa oras para iligtas ang tao. Wala akong oras panoorin ang inyo ng palabas. 115,006 para sa damit. May 137 tao na mas malamig ang nararamdaman kaysa sa atin. Kahit kailan ay pwedeng magyelo. Xiao Jingzhao, may malaking bagay mamaya. Hawakan ng maayos. May kakaibang galaw sa mga opisyal. Nais ni Zhang Da na silipin ang kahoy na mangkok sa gabi. Tiyak na may nakatingin sa kanya. Sino nang magtatangkang agawin ang buhay na pagkain? CJ. Ibibigay natin sa kanya ang isang makabagbag damdamin. Pagkagulat. Prinsip. Ang ilalim ng sapatos na ito ay maaaring tumama pabalik. Ipapadala ayon sa sukat. Inay. Parang ang lambing na parang nakatapak sa ulap. Napakagaan ngunit napakainit. Kung ganito ang gamit sa paglalakbay, mas kaunti sana ang paghihirap ng mga sundalo sa lamig. Ang sobra-sobrang selyo. Iniwan sa mga susunod na may sakit at mahina. Lalong nagiging kakaiba ang sulat ni Ginoong Jiang. Nabawasan ng maraming mga stroke. Ito ay mula sa kanya. Simplified. Nakakatipid ng oras. Madaling ipasa ang mensahe. Ang iyong pagsulat. Parang isang batang nag-aral pa lamang. Mahal na prinsipe. Matutong sumulat ng ganitong kakaibang mga karakter. Nahihirapan siyang basahin ang aming makalumang mga teksto. Nailigtas niya kami sa panganib. Pinadali ko ang kanyang trabaho. Ibinibigay ko sa iyo ang modernong 3 piraso ng kagamitan sa pagsisiyasat. Maliwanag na flashlight. Voice recorder. Fluorescent powder. Kung si Zhang Da ay mangahas na humawak, hayaan siyang hindi makaligtas. Hindi makakahanap ng paraan. Zhang Jie, bilisan mo. Kumuha ka ng 2 sako at tumakbo. Anong klaseng pulbos ito? Wala nang pakialam. Bitawan mo. Buwis buhay na prinsipe. Hindi ka natutulog sa gitna ng gabi. Gusto mong hulihin ako. Kaya mo ba akong hulihin? Ay. Ang mata ko. Nabulad. Anong nangyayari? Ginoo Zhao. Tingnan mo ang kanyang kamay. Nagniningning. Nagniningning ang kanyang kamay ng berde. Diyos ko. Ito ay ninakaw niyang Diyos na bagay. Pinag-ukulan siya ng Diyos ng puot. Hindi matanggal. Bakit hindi matanggal? Sabi ni Enye. Jiang, alabok ng parusa ng Diyos. Hindi matanggal ng tubig. Hindi ako nagnakaw. Dumaan lang ako. Anong uri ng alikabok ito? Wala na. Buwis buhay na prinsipe. Hindi ka natutulog sa gitna ng gabi. Gusto mo akong hulihin. Kaya palang maikulong ang tinig sa isang maliit na espasyo. Sumpa. Ito ay sumpa. Sumpa. Nakita ng lahat. Ang kamay na nagbigay ng liwanag. Nahuli na may kasamang ebidensya. Mahal na prinsipe. Ano ang batas na nagsasabi? Sa daan ng pagpapaalis. Nagnakaw ng pagkain para sa buhay. Ayon sa mga patakaran ng militar, ang opisyal ay lumalabag sa batas. Lalong lumalala ang kasalanan. Ako ay isang opisyal. Hahayaan mong ako ay saktan. Saktan. 20 suntok ng baton. Ako ay nagbabantay lang. Hindi ko kinain ang mga butil. Sama-samang nagkasala. 10 palo. Nakita ng Diyos. Nakita rin ang buong koponan. Kapag muling gumalaw sa kahon ng pagkain, hindi na ito 20 palo. Kundi kukunin na ang iyong buhay. Inay. Ninakaw ang Diyos ng palo sa palad ng masama. Pinarusahan na si Zhang Da. 20 bato ng militar. Saksi ang lahat. Fluorescent powder. Flashlight. Voice recorder. Sa tiwala. Tulad ng patunay ng Diyos, lahat ng tao sa koponan ay sumasang-ayon.
Magandang trabaho. Mabuti ang 3 pirasong kagamitan sa paglutas ng kaso, di ba? Kung muling manggugulo siya sa susunod, bibigyan kita ng isang set ng walang anggulo na micro-camera. Kahit ang mga panaginip at utot niya, may record ko. Si Xiao Jingzhou ay talagang nakatayo na sa kanyang kapangyarihan. Susunod, kailangan na nating harapin ang mga sakuna sa Guanshan Road. Mahal na prinsipe, umalis na ang mga tao. Sino ang may lakas ng loob na lumapit? Bawasan ang supply ng pagkain bukas. Narito na. 38, 39, 40, 2,000 libra. Totoong 2,000 libra. Diyos ko! Ano ito, pagkain? Ito ay buhay. 2,000 libra. Talagang dinala niya ang bodega. Mahal na Ginoo, muli na namang nagpadala ng sulat si Yanji. Jiang, natagpuan din ang mga natitirang bahagi ng mga tala ng dakilang tanaw. General Gu ng Zhenbei. Orihinal na nagkaroon ng landslide sa Sanyuguanshan. General Gu. Sanyuguanshan. Mahal na Ginoo. Ito. Ang daan ng mga bundok ay sa daan na aalisin bukas. Ano ang ibig sabihin ng orihinal na pag-alis sa daan ng mga bundok? Ginoo. Mahal na Ginoo. Ang sinasabi ng Diyosa. Kailangan nating labanan ang tadhana. Hindi ito laban sa tadhana. Ito ay pag-iwas sa mga bitag ng maaga. Paano kung talagang gusto akong kunin ni Yama? Sasalo ako para sa tiyuhin. Ang pamilya Gu ay pinatalsik ako. Hindi na dapat mabawasan ang isa pang tao. Tama si Jingzhou. Kung alam mong may panganib, sabay-sabay nating harapin. Lanan. Daang Guanshan. Gusto kong makita. Paano mo kukunin ang buhay ng aking mahal? Nasa harap na ang makipot na daan ng Guanshan. Isa lang ang pwedeng dumaan. Sige na, umalis na tayo. Anong tagal-tagal? Natakot si San. Ako ay sanay sa paglakad. Ako ang mauuna sa pagtuklas ng daan. Hindi pwede. Ngayon, ang tiyo ay kailangang nasa gitna ng pila. Your Highness, hindi ako isang basag na porselana. Ikaw ang nakasulat sa kasaysayan na 3 tao dito. Lumayo ka. Ang prinsipe ng palasyo ay nawala sa katinuan. Mga kasinungalingan ng isang sira na piraso ng papel. Zhou. Ipag-utos ang mga tropa na mag-iwan ng 10 hakbang na pagitan. Huwag magdikit-dikit sa bangin ang lahat. Nanay. Gumagalaw ang lupa. Lindol ito. Lahat umatras. Umatras sa bakanteng lugar. Huwag lumapit sa bangin. Kung hindi dahil sa presyon ng iyong mataas na estado sa gitna ng tatay. Tatay, kanina pa. Ay naging laman na lamang. Babala mula sa Diyosa. Iligtas mo ako. Jiang Zhenyu. Ang babala mo. Nakuha ko na. Ano na ang nangyari pagkatapos ng Guanshan? Kamusta na ang pamilya Gu? Ano ang nangyari kay Xiao Jingzhou? Wala nang natira sa mahalagang bahagi. Hindi na makapagbibigay ng babala. Hindi na makapagbigay ng babala. Kaya na lang bigyan ng kasanayan. Full na ang enerhiya. Nakaredy na ang solar panel. Xiao Jingzhou. Sa mataas na teknolohiya. Ginoo. Ano ang itim na tabla na gawa sa salamin na ito? Kumusta? Malugod na tinatanggap ka. Sa kahon. Nagsasalita na ang kahon. Ito ay isang banal na bagay na nagtatakip sa espiritu ng kagamitan. Hindi ito espiritu ng kagamitan. Ito ay kagamitan mula kay Yanyi. Jiang, unang hakbang sa pag-aalaga ng sugat. Linisin ang mga kamay. Banlawan gamit ang saline solution. May maliit na tao sa loob ng kahon. Nagtuturo pa siya ng medisina. Papa. Ang iyong binti. Itong binti. Hindi na mapapanatili. Prinsip. Huwag mo na akong alalahanin. Naapektuhan ko na ang lahat. Tumahimik ka. Mahal na Ginoo. Bakit mo hawak ang bagay na ito kay Ginoong Qian? Para bang nais mong kunin ang kanyang masamang kapalaran? Ibigay ko ito kay Yanyi. Jiang, para sa paggamot. Zhao Yu. Tingnan mo ang sugat na ito. Mabilis. CJ, anong klaseng sugat ito?
Kung maghihintay pa ng 2 araw, kailangan ng putulin. O kaya'y sepsis, 3 na. Kaya bang ayusin ito? Napaka-primitive ng mga kondisyon. Gagawa ako ng isang simpleng video. Para sa paglilinis at tahi ng sugat. Kailangan mong maghanda. Saline solution. Povidone. Antibiotics. Disposable wound cleaning and suturing kit. At sterile gloves. Walang problema. Aalis na ako para mamili. Bakit ka bumili ng ganitong karami ng disposable na kit at iodine? Para sa emergency sa labas ng bahay. Hindi pwedeng gamitin ang antibiotics ng basta-basta. Alam ko. Sundin ang payo ng doktor. Walang problema. Huwag mag-alala. Kaya mo yan. Dumating na ang modernong medisina. Magsuot muna ng sterile na guwantes. Huwag na huwag hahawakan ang sugat gamit ang kamay. Nasa kahon na ito, Ginoo. Baka siya na ang sinasabing diyosa ng medisina. Narito ako. Ang guwantes na ito ay mas manipis pa sa balat ng tao. Sobrang siksik ang pagkakasuot. Sapat na ba ang liwanag? Mas maliwanag. Mas maliwanag. Mas nakasisilaw pa sa tanghaling araw. Uliting banlawan gamit ang saline solution. Hanggang sa hindi na makita ang mansa ng patay na tissue. Pagkatapos, disinfect gamit ang iodine solution. Maghintay ng 1,000. Your Highness. Ang mga gauze na ito ay kumikislap pa. Walang kahit na isang dumi. Ipagpatuloy ang panoorin. Ang susunod ay ang pagtatahi. Kunin ang pangsulid na gamit. Dapat matatag ang pagpasok ng karayom. Pantay ang pagitan ng mga tahi. Kung ang pasyente ay matindi ang sakit. Maaaring magpahinga muna. Ginoo Kian. Pasensya na po. Itay. Ang medikal na kasanayan ni Gunyang Jiang ay sobrang nakakabahala. Ngunit napakahusay din ng kanilang kakayanan. Nakatapos na ang tahi. Alinsunod sa utos ni Ginoo, kung walang mataas na lagnat pagkatapos ng 6 na oras, matitiyak ang kanyang binti. Haring Sire. Si Ginoong Jiang at ang babae na nagligtas sa kanya. Ang buhay ko, si Kun. Ibinenta ko na sayo. Jiang Zhenyu. Ginamit mo ang mga himala ng iyong mundo upang tulungan akong makahanap ng daan. Sa 3 laban na ito, nabawasan na ang lagnat. Nailigtas ang binti ni Ginoong Qian. Nabuhay ka. Your Highness. Ang paraan ng doktora ng babae. Talagang himala. Your Highness. Nag-alala buong magdamag. Lahat gutom na gutom na. Modernong antibiotics at paglilinis ng sugat. Sakto kang matibay ang buhay sa ancient times. 6 Xiaoyu. Sa mga nakaraang araw, puro compressed na pagkain ang binili mo. Yung mga taong gutom na, puro yun ang kinakain. Walang lasa sa bibig nila. Tama nga. Ilang araw na silang walang maayos na mainit na pagkain. Ngayon, bibigyan natin sila ng mas masarap na pagkain. 10 mangkok ng sabaw ng inahing manok. 100 malaking bao. Lahat ay dapat bagong luto at mainit. Aba, ang galing. Anong amoy ito? Kayang agawin ang kaluluwa ng tao. Mahal na prinsipe. Ito ay natural. Malambing na parang ulap na siopaw. At itong sabaw. Gintong dilaw at maliwanag. May manipis na layer ng mantika sa ibabaw. Mag-line up ayon sa bahay. Hatiin ang pagkain. Tandaan, huwag kakain ng sobra. Parang Diyos na siopaw. Ito na, sulit na rin ang 3. Walang pakialam sa kaunti. Gusto ko lang kumain ng masaya. Nanay. Sobrang busog ako. Sakit ng tiyan. Yening. Anong nangyari sa'yo? Ang prinsipe na nais na pumatay kay San ay nagbabalak. Tumahimik ka. Kung talagang nais mong pumatay kay San, hindi mo na kailangang maglagay pa sa napakasarap na siopaw na ito. Your Highness. May hindi tama. Hindi bababa sa 20 tao ang sumakit ang tiyan ng sabay-sabay. Mabilis. Ipadala ang mensahe kay Ginoong Jiang. Ako rin. Sobrang sakit. Tapos na. May problema ang chicken soup. Zhao Yu. Uminom sila ng chicken soup at kumain ng meatball. Sakit ng tiyan ng sabay-sabay. Walang kwenta. Ang mga taong matagal ng gutom ay nagkakaroon ng atrophy ng tiyan at bituka. Bigla mong ininom ang mataas na langis at protina. Kung hindi ka nagka-acute pancreatitis, swerte ka. Sobra kang kumain.
Anong gamot ang bibilhin? Tableta para sa pagpapalakas ng tiyan at pagtunaw. Oral rehydration salt. Bilisan mo. Kumuha ka ng 10 kahon ng digestive tablets. Ibalot mo lahat ng rehydration salt. Bilisan mo. Mabuti na lang at walang masamang mangyayari. Hindi ito lason. Sabi ni Anye. Jayang. Naghihirap ang lahat sa gutom ng matagal. Sobrang taba na sira na. Masyadong masarap din ay pwedeng makasakit. Sa hirap ng buhay ko. Kahit pagkain ng Diyos, hindi ko na kaya. Ang tabletang ito ay sobrang tuwid. May kasamang asim at tamis. Matamis. Parang kumain ng candy. Ibigay ang utos. Simula bukas. Zangda, kumain ka ng sobra. Bawas ang pagkain bukas ng kalahati. Muling nakapanghihiram ng isang buhay sa kabilang panig. Mapagkaling na ang Diyos ang babae. Kahit tayo ay busog na, pinapansin pa rin nila. Hindi siya Diyosa. Siya ay si Anye. Jayang, mahal na Ginoo ang sinasabi ninyo. Bakit parang may pinapagtanggol kayo? Mahal na Ginoo. Iyan ang tanging natitirang personal na alaala nyo. Sinalba niya ang lahat dito. Ginto at pilak. Hindi sapat upang ipahayag ang aking damdamin. Jiang Zhenyu. Kung ikaw ay talagang isang mortal, ang pirasong ito ng jade ay kalahating buhay ko, si Xiao Jingzhao. Ano ito? Ang lahat ay tahimik na. Ang batong ito ay aking personal na pag-ari. May nakaukit na pangalan ko. Ito ay isang munting pasasalamat. Personal na hiyas. Xiao Jingzhao. Sobrang bait mo naman. Tama na, tama na. Hindi ito laruan. Mahalagang bagay ito. Natuklasan ang pagkakabit ng mataas na dimensional na sagradong bagay. Ganap na na-unlock ang mga karapatan sa espasyo. Sa kabila ng 1,000 taon, ibinigay niya ang pinakamahalagang bagay. Sa aking kamay. Prinsip, ibinigay ni Ginoong Jiang. Basang-basang na panyo. Paano hatiin? Para sa mahina at bata, panglinis ng mukha at kamay. Pagkatapos gamitin, kailangang ibalik ang papel sa orihinal na bag at itago. Huwag ilabas. Inay, ang lamig, ang lamig. Amoy mabango. Ito ay mas malambot pa kaysa sa pinakamagandang seda. At ito'y pinapalamanan pa ng halimuyak ng mga kakaibang bulaklak at halamang gamot. Sa mundo kung saan naroroon si Ginoong Jiang. Kahit ang gamit panghugas ng kamay ay napaka-royal. Kuya Zhou, bakit ang bawat isa sa grupo ninyo ay mukhang masigla? Pahiram naman ng kaunting pagkain. Kami rin ay mga preso na hinuhuli. Bawat isa ay may kanya-kanyang daan. 100 lang ito. Mukhang puno ang mga dala nyo. Huwag naman sanang may itinatagong maganda. Hindi lang sila may pagkain. Mayroon din silang mga tela na nababad sa pabango. Dahil lahat tayo ay pinalayas. Dapat lahat ay may bahagi. Buhay ng pasyente. Hindi hiniram. Pagkain. Hindi rin hiniram. Nang hindi nakikinig sa paanyaya. Kumuha ng parusa. Sa gabi. Tingnan natin. Nais magnakaw. Hindi mo man lang tiningnan kung sino ang aking pinagmulan. Boss. Multifunctional na pala. Made of thick manganese steel. Kailangan ko ng 30 piraso. At may night glow na anti-tripping na reflective rope. Bigyan mo ako ng 10 bundle. Maganda. Bakit ka bumili ng napakaraming pangmilitar na pala? Para sa pag-akyat ng bundok. Para sa mga asong gubat. Mahal na Ginoo. Ano itong bakal na ito? Hindi ito kutsilyo o espada. Ang bagay na ito ay tinatawag na pala ng mga engineer. Maliit ngunit matibay. Kayang putulin at harapin. Magandang bakal. Mas matibay kaysa sa mga panggulong espada ng aming opisina. Mas matatag at mabigat pa. Ito ay talagang kakaibang sandata. Ibigay na. 10 gwardiya. Pumili ng 20 kabataan mula sa mga nahatulan. Bawat isa, 1 piraso. Ikutin ang reflective na tali sa kampo ng 3 beses. Ngayong gabi, magtatakda tayo ng mga patakaran para sa kanila. Kaunti lang sila. Diretsong kukunin ang mga supot ng pagkain. Anong bagay ito? Paano nag-ilaw ang tali sa dilim? Ito ay apoy ng multo. Maglatag ng hanay. Sinumang lumampas ng isang hakbang,
Walang awa sa buhangin. Mahiwagang sundalo. May dala silang mahiwagang sundalo. Mabilis umatras. Mahal na prinsipe. Hindi nag-away. Diretso silang natakot at tumakas. Napakaastig ng sandata ni Yenye. Jiang. Jiang Zhenyu. Ilan pa bang mga sorpresa ang meron ka? Na hindi ko alam. Kapatid Zhou, pasensya na sa mga nagawa kong pagkakamali kagabi. Talagang naubusan na kami ng pagkain. Pwede bang magpasubali na kumain? Kami rin ay mga preso. Bakit kayo ang hahatiin? Para mabuhay. CJ. Simula bukas, papalitan ng tubig at lugaw ayon sa bilang ng tao. Pero kailangang sundin ang aking mga patakaran. Sino ang may lakas na agawin? Ito, misteryosong sandata. Hindi na ito basta-basta para sa pagpapakita ng kapangyarihan. Salamat. Kami ay tiyak na susunod sa mga alituntunin. Kahit ang mga tao mula sa ibang grupo ay sumusunod sa kanya. Walang silbi na prinsipe. Nasa iyo ang sagradong kahoy na ito. Sobrang sayang naman. Zhenyu. Nahanap na. Yung kontrata sa bukirin noon. May isang kakaibang halagang 200,000. Pumasok sa account ng kumpanya ni Kaude. Kaude. Hindi nakapagtataka na si Han Zhenzen ay may ganitong kayabangan na kumagat sa akin. Hindi rin maganda ang mga araw ni Han Zhenzen nitong mga nakaraang araw. May nagulat sa kanya nang hindi nagpapakilala na siya ay nagpepeke ng mga resibo. Pumasok siya sa istasyon ng pulis. Nagkaroon ng hidwaan sa loob ng pamilya Han. At saka si Kaude ngayon ay nagdala ng tao sa farm para makialam. Gusto niyang gawing issue ang lumang kaso ng iyong mga magulang. Gusto mong sirain ang aking daan pabalik. Tingnan natin kung may ganitong lakas ng loob siya. Jiang Zhenyu, ikaw ba ang nagre-report sa akin? Ginoot Ginang Han. Abala ako sa pagligtas ng buhay. Wala akong oras makipag-ugnayan sa mga legalista tulad mo. Huwag kang magpakitang mayabang. Saan ka nakakuha ng ganitong karaming pera para mag-shopping? Ano bang mga lihim na gawain ang ginagawa mo? Tungkol sa kaso ng mga magulang mo noon. Kapag lumabas iyon, akala mo ba makakaiwas ka? Han Zhenzen. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Nai-record mo. Natatakot ka. Sasabihin ko sa'yo. Tungkol sa kaso ng mga magulang ko. Ako mismo ang mag-imbestiga ng husto. Tungkol sa'yo. Kapag pinasok mo ang pasensya ko, ibibigay ko ang recording na ito sa kalaban ng pamilyahan. Umalis ka. Prinsip, nagpadala na si Ginoo Jiang ng tugon. Nasa kabilang mundo siya. Nasa isang sitwasyong walang katiyakan. Prinsip, nagbigay si Ginoo Jiang sa atin ng maraming mga bagay na Diyos. Ano ang maitutulong natin sa kanya? Kuya Jinzhao, marunong akong gumawa ng damong kuneho. Kapag nagagalit ang nanay ko, binibigyan ko siya ng damong kuneho. Natawa siya. Damong kuneho. Talagang nakakatulong. Turuan mo ako. Hindi. Ang mga tainga ng kuneho ay dapat isang mahaba at isang maikli para maging cute. Ginoo, noong mga panahong iyon, sa gitna ng libu-libong sundalo, hindi ka naman nahirapan na kunin ang ulo ng kalaban. Tumahimik ka. Ilagay mo ito sa kahoy na mangkok. Ginoo. Si Anye, Jiang ay basta na lang nag-alis ng buhok sa binti. Lahat ay mas mahalaga kaysa sa damong ito. Ibigay ito. Talaga bang hindi ito magiging sanhi ng gulo? Ang kulang sa kanya ay hindi ginto o pilak, kundi saya. Ano ito? Mukhang hindi masaya si Anye. Wen, hindi ako magaling sa Jingsho. Naghabi ng isang damong kuneho. Ngumiti si Anye. Bo. Xiao Jingzhao. Sobrang cute mo naman. Huwag mong hawakan. Ito ay isang kayamanang walang halaga. Nakuha na. Sobrang pangit pero cute. Huwag mag-alala. Kaya kong ayusin ito. Mag-ingat ka rin. Nandyan ang Blackwater Gorge. Bakit ang bilis ng pagdilim ng araw? Hindi maganda. Ang ulap na ito, tiyak na magkakaroon ng malakas na ulan. Kipot ng Blackwater Gorge ay mababa ang lugar. Madaling pagbaha at magdulot ng sakuna. Magpatuloy ng mabilis. Dapat makatawid sa bangin sa loob ng kalahating oras.
Pumunta sa mataas na lugar para magtago sa ulan. Lindol sa bundok. Ito ay isang pagguho ng lupa at bato. Tumakbo pataas. Shy Jai. Huwag mo akong alalahanin. Takbuhan mo ang lola mo. Prinsip. Huwag tumigil. Akyat ka pataas. Anong nangyayari? Biglang bumaha. Nasugatan ang inyong kataas-taasang kapangyarihan habang nagligtas ng tao. Hindi tumitigil ang pagdurugo. Nagyelo ang buong katawan. Humihingi ng tulong. Baha sa bundok. Nasugatan si Xiao Jingzhou at nawalan ng init. Zhao Yu. Nasugatan sa malakas na ulan sa bukirin at nalubog sa baha. Yun ang nagamot. Dressing para sa pagdurugo. Splint para sa bali. Emergency blanket para sa pag-iwas sa hypothermia. Ibigay mo sa akin ang pinakamabilis na lokasyon ng botika. Mahal na Ginoo. Ito ay isang malaking sakripisyo. Palitan ang buhay ng matandang ministro para sa bansa. Pamilya Gu. Hindi na pwedeng tatlo. Mahal na prinsipe. Nawala si Zhang Da. Nakatakas siya sa gulo. At kumuha pa ng kalahating sako ng pagkain. Itong puting mata. Sigurado akong pupunta siya para maghanap ng tulong laban sa atin. Ay, ano ito? Linis na gamot. Ang puting ulap na ito ay talagang ang mahiwagang gamot na humihinto sa pagdurugo. Mahal na prinsipe, sabi ni Anye, Jiang, ito ay tinatawag na emergency blanket. Maaaring magpanatili ng init at magligtas ng buhay. Damit ng Diyos. Binigyan ng Diyosa ng pilak na kasuotan na hindi tinatabla ng espada at sibat. Anye, Jiang, ikaw na. Kasuotang ito. Talagang mainit pa rin. Inay, anong nangyayari sa inyo? Wala nang hangin papasok. Natatakot ang puso ni Inay dahil sa lindol kanina. Naiyak siya sa takot. Natatakot ang matandang babae, sumakit ang puso niya. Malapit nang mamatay. Humingi ng gamot. Sumakit ang puso. Zhao Yu. 70 taong gulang na matanda, natatakot. Nagtatamo ng atake sa puso, halos mawalan ng hininga. Anong gamot ang gagamitin? Mabilis na lunas sa puso. Agad na ilagay sa ilalim ng dila ang 10 piraso. Walang kahit isang segundo na dapat sayangin. Mabilis na lunas sa puso. Yung pinakamabilis na uri. Dumating na. Maglagay ng 10 piraso. Ilagay sa ilalim ng dila. Huwag lunukin. Mas maliit pa ang pil na ito kaysa sa kuko. Kaya ba? Ako. Parang nakita ko kamakailan si Black and White Impermanence. Muli akong hinila pabalik ng buhay. Bayerness. Talagang isang himalang gamot na nagbabalik sa buhay. 10 butil na kasing liit ng alikabok. Kaya mang makuha ang isang tao mula sa kamay ni Yama. Jiang Zhenyu. Sino ka ba talaga? May nandoon sa unahan, isang nayon. Maaari nang kumuha ng tubig mula sa balon ang lahat. Zhou, may hindi tama sa nayon. Sobrang tahimik. Walang tunog ng aso o manok. Walang kahit anong anino. Mag-imbestiga muna. Huwag magkalat. Mahal na prinsipe. Ang abo sa kawali ay malamig. Umalis na ang tao nang hindi bababa sa 2 araw. Ito ay hindi pagtakas mula sa taggutom. Ang mga tumatakas mula sa taggutom ay nagdadala ng mga kawali at timba. Ito ay ninakaw ng ibang tao. May mga bakas ng gulong na patungo sa bundok. Ito ay mga bandido ng kabayo. Dinala nila ang lahat ng mga residente sa bundok.
Sino ang nandun? Nagtipon-tipon. Kulang ng 2 tao sa ikatlong grupo. Sino ang kulang? Wei Wenchuan. Wei Wenhai. 2 kong mga nakababatang kapatid ay kanina pumunta sa silangang kalsada para mag-imbestiga. Paano hindi mawawala? Siguradong dinukot siya ng mga tulisan na nakatago. Pupunta ako para labanan sila. Pupunta ka bang maghatid kay San? Ang kailangan nila ay pagkain. Dinukot ang tao para pilitin tayong mahulog sa bitad. Iyan ang kapatid kong lalaki. Hindi ba't dapat lang natingnan natin sila? Bigyan mo ako ng kalahating oras. Babalikan ko ang tao ng buo at maayos. Prinsip, may 4 na manginidnap na may malalaking kutsilyo sa pasukan. Kung puwersahin, tiyak na may tatamaan. Walang kailangang puwersahin. Gamitin ang ibinigay ni Yanji. Jiang, hawak ng kaluluwa. Mingzi. Sino? Bulong. Ang lubid na ito ay nagliliwanag. Ito ay ang kalasag ng mga kaluluwa mula sa impyerno. Sino ang may lakas na humawak? Nito, kakaibang panggugulo. Silaban ang ulo niya. Wenhai. Wenchuan. His Highness. Dali, tingnan mo. Mga hayop na ito. Hindi alam kung ilang mga taong nagsilikas ang pinatay nila. Bago nila naipon ang ganitong karumihan. Sa gitna ng kaguluhan, ang pagkakaroon ng yaman ay isang kasalanan. Kapag dala-dala ito, ay tiyak na magdadala ng kapahamakan. Mahal na prinsipe, ano ang gagawin sa 3 kahon ng kayamanan? Ibigay ito sa mga pinaka-nangangailangan nito. Ang pagtulong ni Enye, Jiang sa atin ay nagdulot ng malaking gastos. Ito ang bayad namin sa kanya sa pagkain. Xiao Yu. Kakaunti na lang ang natitira sa account natin, hindi pa umabot ng 2,000. Itong walang katapusang pondo para sa sakuna. Malabo nang mapunan pa. Kung bukas muling magpapadala si Kao din ng hiling na bayad. Magtiis na lang tayo ng isang araw. Diyos ko, ano ito? Ito. Kahit anong isa dito, basta dalhin mo. Makakabili ka ng malaking apartment sa gitna ng syudad. Pugad ng mga magnanakaw. 3 kahon ng nakaw na yaman. Nasa panganib si Jingzhou. Hindi makapagbigay ng suporta. Lahat ay ibinibigay sa dalaga. Para maging pondo sa buhay. Xiao Jingzhou. Talaga namang ikaw ang aking takbuhan. Makipag-ugnayan sa pinakamalaking supplier ng pagkain at langis. Ngayon, wala na akong ibang natira kundi pera. Dalhin mo ako sa sanli para mag-imbak. Ginoo, bigyan mo ng makakain. 3 araw na walang bigas sa bayan. Ginoo, kami rin ay mga bilanggo. Nahihirapan din kami. Jiang, ngayon, hindi lang kami ang kailangang mabuhay. Ang mga tao sa mundong ito, gusto rin mabuhay. Sa harap, ay walang halong kahit kaunting buhangin, puting harina. Inumin mo na. Matamis ang tubig na ito. Ibinigay ni Ate Jiang. Inay, talagang matamis ito. Mas mabango at mas masarap kaysa sa pulot. Ito ay ibinigay ng Diyosa mula sa langit. Duyu Kyungjiang. Pag inumin, makakapagpahaba ng buhay. Nagsilbi ako ng 8 taon. Dahil sa panganib, dumaan sa talim ng kutsilyo. Hindi pa ako nakakain ng ganitong maselang pagkain ng mga Diyos. Your Highness, pwede mong ilaan ang sarili mong tao. Bakit pati ang mga walang kinalaman? Na mga nasalanta ay kailangang iligtas. Ang iyong pagkain. Hindi rin galing sa hangin. Ako ay dating magiging prinsipe ng Daijong. Ng buong bayan. Lahat ay mga mamamayan ng pag-iisa. Ang bigas na ito ay talagang hindi dumarating mula sa hangin. Ito ay mula sa isang Diyosa na malayo sa kalangitan. Na inilaan ang lahat ng kanyang kayamanan para makuha ito. Zhou. Sa iyong paglalakbay, nais mo lamang maging isang walang muwang na tagapagbantay? O nais mo bang maging tagapagtanggol ng mundo? Tagapangalaga ng buhay ng mga mamamayan? Ako si Zhou. Nangakong susunod sa prinsipe ng 3 beses.
Ako ang tagapangalaga sa daan ng mga buhay na tao. Nangakong susunod sa prinsipe ng 3 beses. Jiang Zhenyu, hindi lang pagkain ang iyong dinala. Tumulong ka sa akin. Nakapagsama ng isang di mapapaluhang hukbo. Jiang Zhenyu, lumabas ka dito. Wala na ang mga magulang mo. Ang bukirin ng pamilya Jiang. Dapat ay mapunta sa akin, ang panganay ng Jiang. Xiao Yu, dinala ng pinsan mo ang ilang mga tulisan para magulo. Huwag kang lumabas. Mawawalan ka ng pera. Jiang Yaozu, kung hindi mo alam ang batas, magbasa ka ng marami. Nakasulat sa kontrata ang pangalan ng mga magulang ko. Wala kang kinalaman dito. Ngayon, may pera ka para bumili ng maraming gamit. Siguradong inangkin mo ang yaman ng pamilya Jiang. Bigyan mo ako ng 500,000. Bukas, palalayain kita. Kung hindi, sisirain ko ang iyong sakahan. Kailangan mo ng 500,000, di ba? Pumunta ng tao para manghuthot at manghuthot. Napakalaking halaga. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na mag-record. Sisirain ko ito. Mga kasama sa inspeksyon. Siya yon. Nagdala ng tao para maghasik ng gulo. Panggugulang at pananakot. Maling akala. Mga kasama sa inspeksyon. Ako ang kuya niya. Kailangan ng alawan sa buhay. Mga kasamang taga-subok. Hindi ko siya kilala. Sabi niya sa video na kailangan niya ng 500,000. Humihiling ako ng kaso. Jiang Zhenyu, ang tapang mo. Maghintay ka sa akin. Magandang trabaho. Pero, si Jiang Yaozu ay isang maliit na tauhan lamang. Ang tunay na problema ay si Kaude. Anong kalokohan na naman ang ginagawa ni Kaude? Gumamit siya ng koneksyon sa bangko. Sabi niya ay malapit nang mabankrupt ang iyong farm. Napakataas ng panganib ng collateral. Bukas, dadalhin niya ang mga tao mula sa bangko. Pinipilit kang bayaran ng maaga ang higit sa 4 na milyong utang. Kung hindi mo ito mababayaran, direktang isasara ang farm. Higit sa 400. Ito, kahit na ibenta ang buto, hindi pa rin ito sapat. Higit sa 4 na milyong. Masyadong maliit ang appetite ni Boss Cow. Batang babae, anong bagay ang gusto mong makita? Ito. Ang patina na ito. Ang kulay na ito. Ang kalidad na ito. Babae, saan ka galing na malaking libingan? Hindi. Saan mo ito nakuha mula sa isang malaking kolektor? Nasa pamilya na. Gaano ito kahalaga? Sa isang ito lamang na tasa ng jade, tinatayang halaga ay 120,000. Itong porselana. Nagsisimula sa hindi bababa sa 3 milyon. Ikaw, mayroon ka pa ba? May ilang malaking kahon pa sa bahay. Kailangan ko ng cash. Kailangan ko ito ngayon. Ginoong Zhang, huwag ka nang lumaban. Naka-review na ito ng bangko. Ang inyong sakahan ay itinuturing na mataas na panganib na masamang ari-arian. Kung hindi na bumalik si Ginoong Jiang, wala na kaming magagawa kundi ipatupad ang otomatikong pagsasakatuparan. Kasama na ang principal at interest. Lahat-lahat ay 436,000. Hindi na kailangang maghintay pa. Bumalik na ako. Jiang Zhenyu, bata ka pa. Hindi mo kayang pangalagaan ang lupang ito. Hindi malinaw ang mga desisyon ng mga magulang mo noon. Sobrang malalim ng tubig sa farm na ito. Pirmahan mo na lang ang transfer agreement. Ako na ang bahala sa utang na mahigit 4 na milyon. Kaude, binanggit mo ang mga magulang ko. Nais mo bang takutin ako? Ito ay isang payo. Walang pera. Kailangan mong tanggapin ito. Si Manager Wang ng bangko, tama ba? May dala ka bang ES machine? May dala. Yan ye. Jiang. Ano ito? Nabayaran na. 436,000. Ngayon. Agad. Mag-swipe ng card. Impossible. Saan ka kumuha ng ganitong karaming pera? Tingnan mong mabuti. Ang utang ng bukirin, nabayaran ko na. Ngayon, dalhin mo ang mga tao mo. Lumayas ka sa teritoryo ko. Jiang Zhenyu, huwag kang magyabang. Akala mo ba kapag nakabayad ka na, tapos na ang lahat? Yung mga utang ng mga magulang mo noon. Ituloy mo. Tungkol sa mga magulang ko, ano bang ginawa mong kalokohan? Naka-record ito. Naghahanap ako ng ebidensya para ipasok ka kasama si Jiang Yaozu. Maghintay ka sa akin. Sa wakas, napanatili ang bukirin. Xiao Jingzhao, salamat sa'yo. Zhao Kei. Ngayon, hindi tayo kakain ng mga compressed biscuit. Kakain tayo ng pagkain mula sa langit.
Peking duck mula sa Kwanjud. Tunay na badha jumps over the wall. Natutunaw na dongpo pork. Inihaw na Peking duck. Ay di pang balat ng pato sa matamis na sarsa. Ilagay ang hiniwang sibuyas. I-roll ito sa pancake at kainin. Perpektong kombinasyon. Badha jumps over the wall. Sopas na sobrang sarap. Mag-ingat sa mainit. Xiao Jingzhao. Kayo dyan kumakain ng buhawi at naghihirap. Ngayon, ako ang magpapakain sa inyo ng tunay na pagkain ng Diyos. Ang aking ina. Ang amoy na ito. Inilipat na ba ang kusina ng emperador? Mahal na prinsipe. Itong karne. Ang balat ay talagang inihaw na kasing maliwanag ng amber. Inihaw na pato. Kailangan itong balutin sa manipis na pancake. Nanay. Ito ay mas masarap ng 1,000 beses kaysa sa mga ulap sa langit. Ang sabaw na ito ay napakamasustansya. Pinagsama ang mga yaman ng bundok at dagat sa isang tasa. Noong panahon ko sa kabisera, kahit nasa handog ng kanyang kamahalan, hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong marangyang pagkain. Sa buhay na ito, natikman ko na ang ganitong Diyos na karne. Kahit bukas ay mapapahamak ako, sulit na ito. Hiccup. Your Highness, ang mga paboritong pagkain na ibinigay ni Yanji. Jiang. Marahil hindi pa mararating kahit ng ating hari ngayon. Ang kanyang kabutihan, hindi namin mababayaran kahit ilang buhay pa. Ngayon na handog, para bang isang panaginip. Ang malaking hapagkainan sa palasyo ay hindi rin kasing ganda nito. Maaari ko bang itanong, Binibini, ang ganitong mga pambihirang putahe ay nasa iyo ba? Pero ito ay mga pagkain mula sa palasyo. Anong palasyo pagkain yan? Ito ang kaligayahan na maaring mabili sa pera. Hindi ko pa nasubukan ng pagkain mula sa palasyo. Itong bagay dito sa atin. Tinatawag na delivery. Ay tap mo lang sa phone. Makakarating na sa bahay mo sa loob ng kalahating oras. Your Highness. Sabi ni Miss Jiang, hindi ito espesyal na pagkain para sa emperador. Delivery lang ito. Ay tap mo ang telepono. Yan. Telepono. Tiyak na ito ay isang uri ng pinakamataas na artifact mula sa mundo ng mga Diyos. Kailangan lang itong i-tap ng bahagya. At maaari nang tawagin ang mga Diyos mula sa langit. Upang dalhin ang ganitong pambihirang delikasi. Sa loob ng kalahating oras sa iyong tahanan. Hindi nakapagtataka na si Yanji. Jiang ay nakakagawa ng pagkain mula sa wala dahil hawak niya ang cellphone. Isang makapangyarihang bagay na nag-uutos sa mga Diyos. Si Jiang Zhenyu, ginamit mo ang kasaganaan ng iyong mundo upang mapanatili kaming mga taong gumagapang sa impyerno. Lungsod ng Z, kailangan kong makapunta sa Ginoo. Ang mga kalamidad sa Guanshan Road at Heshi Gorge ay hindi nakapagpahinto sa prinsipe ng Sanfei. Hindi lamang siya nakaligtas, kundi nakapag-recruit din ng ilang mga opisyal. Matibay ang kanyang buhay. Pero, hindi talaga makakarating si Zai Yicheng doon. Ibigay ang utos. Magpadala ng tao na sirain ang batong tulay sa unahan. Ginoo, nais mong hadlangan ang kanyang lakad. Kapag nasira ang batong tulay, ang tanging daan nila ay magpaliko papasok sa abandonadong lumang bayan. Hintayin silang magtayo ng kampo sa abandonadong bayan mamaya. Diretsong maglagablab. Sunugin silang lahat hanggang maging uling. Zhou Tu. Kagalang-galang. Naharang ang daan sa harap. Ano? Hindi ito dahil sa matagal nang hindi naalagaan. May malinaw na marka ng pagkakaba sa punit. At may itim na abo mula sa pagsabog ng baril. May tao na sadyang pinutol ang daan natin. Kung hindi tayo dadaan sa tulay na ito, kailangan nating umiwas sa bundok na ito. Maglalakad lang tayo sa kaliwang sanga ng daan. Kailangan nating magpalipas ng gabi sa isang lumang bayan na abandonado. Himala, prinsipe. Baka yung mga nakaraang mga bandido na tumakas ay nagbabalik para maghiganti. Ang mga bandido ay naghahanap ng kayamanan. Kahit nga pagkain ay hindi kayang bilhin. Saan sila kukuha ng pulbura para pasabugin ang tulay? Ito ay para sa akin. Mahal na prinsipe. Kaya itong sirang bayan. Pasok ba o hindi? Malinaw na pinipilit nila tayo. Pasukin ang bitag na ito. Pasok. Huwag magpapaligoy-ligoy.
Kailangan nating maglakad ng 3 araw at 3 gabi sa 300. Hindi kakayanin ng mga rekurso ang hanggang sa Zaicheng. Dahil may mga taong gumagastos ng ganito kalaki. Ang halaga ay hihilingin sa atin na pumasok sa bitad. Pupunta tayo para makilala siya. Lahat ng tauhan, makinig. Mag-ikot sa abandonadong bayan. Pagpasok sa bayan, huwag bitawan ang mga armas. Zhou. Sobrang kakaiba ng bayan na ito. Ang damo, madali lang masunog. Walang kahit anong anino. May kakaiba. Kahit na abandonado ang bayan na ito. Ngunit ang mga yapak sa lupa ay bago. May mga bagong dumating. Gumawa ng kampo sa bakanting lugar ng bayan. Walang pinapayagang pumasok sa madidilim na eskinita. Walang apoy ngayong gabi. Huwag tanggalin ang armor. Nasa labas ang mga gwardiya sa gabi. Ang mga nahatulang kabataan ay may dalang pala. Pabilisin ang mga matatanda at bata sa gitna. Mahal na prinsipe, kailangan bang ipaalam kay Yanji? Jiang, isulat. Sabihin mo sa kanya na pinipilit tayong umikot. Pumasok sa isang abandonadong bayan. Maaaring may ambush. Abandonadong prinsipe, hindi ka ba magaling sa laban? Ngayon, susunugin ko kayong lahat hanggang maging uling. Tignan natin kung makakapagligtas pa ang iyong Diyos. Apoy. Nagsimula ng sumiklab. Gusto nilang sunugin tayo dito sa bayan. Mabilis, kumuha ng tubig. Walang tubig. Patay na ang balon. Haring Sugo. Hindi makalabas. Sobrang init ng apoy. Magbalik sa kuweba sa hilagang bahagi. Mabilis. Sunog na taktik. Sunog na taktik. Zhao Yu. Nasaan yung malaking bomba ng pamatay sunog sa farm? Nasa maliit na asul na bahay sa tabi ng lawa. Anong gagawin mo? Nagliligtas ng sunog. Xiao Jingzhao. Tiyakin mong makaligtas ka. Walang galaw ang kahoy na palayo. Sigurado bang wala na ring magagawa si Ginoo ng Luya? Ito ay isang napakalaking apoy. Mga kapatid, kahit ano paman, ito ay isang tatlo. Makipaglaban na tayo sa kanila. Lumabas. Haha. Sunugin mo. Sunugin hanggang abo. Kaya't ang 800,000 kayamanan ay akin na. Lumilipad na banal na tubig. Hawakan ng maayos ang kahoy na mangkok. Ihilig ang labasan ng tubig sa pader ng apoy. Tubig. Umiwas ang tubig mula sa mangkok na yon. Ano ang kayamanan ng Dragon King na yon? Impossible ito. Sino ba talaga siya, tao o multo? Sumugod ka sa akin. Buhangin. Nagpakita ang Dragon King. Ang langit ay nagpadala ng banal na tubig na nagligtas sa buhay ng buong bayan natin. Mahal na Ginoo, si Yanji, Jiang siya. Ilang tubig ba ang naipadala niya? Ang ipinadala niya ay isang artipisyal na pag-ulan. Xiao Yu, ano bang ginagawa mo? Ang tubig sa lawa ay naubos mo na ng kalahating metro ang lalim. Kung naubos man, sulit na. Nailigtas ko sila. Tagapagligtas. Nakaabot na ng kalahating buwan na walang pagkain ang bayan namin. Uminom na rin ang balon. Ngayon, may tubig na. Pero itong tiyan. Your Highness, kakaunti na rin ang ating sariling pagkain. Kung ibabahagi natin sa kanila, hindi natin mararating ang Zaicheng. Walang problema. Ako ang bahala. Ginoo Jiang, may higit sa 100 evacuees pa dito sa lugar na ito. Kung may kakayahan ng dalaga, maari bang magbigay ng kaunting pagkain? Ginoong Tsu, ibigay mo sa akin ang 10,000 kilo ng bigas. At mga puting buwan. Kailangan ko ito ngayon. Lahat magpaluwag. Muling magbubuhos ng pagkain ang Diyosa. Nagpakita ang Diyosa. Kumain ka na. Galing kay Ate Jiang.
Sapat na ito. Itong mga mamamayan, nais sumama sa atin. Kumuha na. Mahal na prinsipe. Kasama sila. Lalaki na ang kanilang grupo. Sa dako ng Zaicheng. Ang Zaicheng ang tunay na arena ng digmaan. Mas marami ang tao. Mas matatag ang ating loob. Kagalang-galang. Nasa harap na ang Zaicheng. Sa wakas narito na tayo. Prinsip. Huli na ang lahat. Stop Yicheng. Nakasara ang pinto ng lungsod. Puno ng tao sa labas. Lahat ay mga refugee. Buksan ang pinto. Bigyan niyo kami ng makakain. 1 buwan nang walang pagkain sa lungsod. 100 ang bukas ng mga pinto ng lungsod. Walang sinuman ang pinapayagang lumapit. Ang sinumang lumabag ay walang awa. 10,000. Paano nagtipon ng ganitong karaming mga biktima? Ang nawasak na prinsipe ng Dajing. Narito si Xiao Jingzhou. Buksan ang pintuan. Ha? Mahal na prinsipe. Paano kayo naparito sa ganitong lugar? Na-excel ako. At nandito para iligtas ang lungsod. Buksan ang pinto. Mahal na Ginoo. Hindi magbubukas ng pinto. Wala nang anuman sa loob ng bayan. Pati ang balat ng puno ay naubos na. Dala mo ang kaunting tao papasok. Hindi lalampas ng 3 araw. Lahat ay magugutom. Sino ang nagsabing wala akong pagkain? Sampung direksyon. Jiang Zhenyu. Nabaliw ka na. Ito ay isang sinaunang lungsod. Kahit naubusin mo ang card mo, hindi mo kayang tustusan ang pagkain at inumin ng 10,000 tao. Kahit na hindi mo kaya, kailangan mo pa rin gawin. Dahil tinanggap ko na ang trabahong ito. Hindi ko kailanman titigan ang 10,000 tao na nagugutom sa harap ko. Xiao Yu, tulungan mo akong magparehistro ng isang malaking kumpanya sa kalakalan ng agrikultura. Agad. Gusto kong kunin ang buong inventaryo ng bigas at langis sa lungsod. Pabilisin ang pagpaparehistro. Pero ang pagkain ng 10,000 tao. Sa ilalim ng araw, kakailanganin ng hindi bababa sa 50,000 kilo ng bigas at harina. Yung pera mo mula sa mga antigong bagay. Hindi ito tatagal ng matagal. Hanggang kailan, ayos lang. Unahin ang buhay nila sa unang 3 araw. Ginoong Jiang, kailangan mong kumuha ng 20,000 kilo ng bigas sa isang araw. At 1,000 steamed buns. Ito ba ay ipapadala sa mga apektadong lugar? Buong bayad na pagsasaayos. Wala akong pakialam kung saan ka kumuha ng supply. Bago mag-alas 12 ng gabi. Dapat may 100,000 kilo na nasa bodega ko. Kahit 1 kilo, hindi pwede. Bigas. Talagang sariling ani na bigas ito. Kunin na. Maghanda. Maghanda ng linya. Sino ang mga ngahas na agawin? Ipapatupad ang parusa sa lugar. Ang pagkain na dala ko, makakapagligtas ng 10,000 tao sa buong lungsod. Kung gusto mong mabuhay, magpatigil ka at umatras ng 3 hakbang. Buksan ang gilid na pinto. Papasukin ang kanyang kamahalan sa lungsod. Bilisan. Kanyang kamahalan. Ito ang pangunahing imbakan sa lungsod. Wala nang laman sa loob ng higit 1 buwan. Sabi ninyo, makakapagligtas ng 10,000. Nagmamalakas loob po ako. Nasaan ang iyong mga rekurso? Ginoo. Para sa isang araw, 11,000 tao, kailangan ng hindi bababa sa 3,000 gin ng pagkain. Kahit pailipat mo ang lahat ng mga kariton ng pagkain mula sa labas. Maliit lang ang maitutulong nito. Ginoo Yang. Ang aking rekurso. Nasa langit. Sa langit. Baka nagbibiro ka, Ginoo. Xiao Jingzhou. Hawakan mo ang unang alon ng 100,000 kilo. Nakatukoy ng krisis sa lungsod na may antas na 100,000. Tumaas ang sistema sa antas 4. Pagbuhos ng imbakan. Mode. Anong mahika? Ginoo. Jian. Bumagsak ang Jian. 20,000 gin. Biglang bumaba ang 20,000 gin na banal na pagkain. Hindi pa rin tayo pababayaan ng langit, itigil natin ang lynching. Mga kawal. Dala ng prinsipe ang mga pagkaing ibinigay ng Diyosa. Para iligtas tayo. Bibigyan ng 1 manto ang bawat isa. At 1 bote ng tubig. Kumain ng mabuti. Bukas, bibigyan ko ng lugaw ang mga tao sa labas ng lungsod. Puti ang harina. Walang halo na buhangin.
Tunay na puting harina na walang balat ng puno. Si Yang Jin, ang general, nagpapalit sa 3,000 sundalo sa Yezi City. 900,000 mamamayan. Nangakong tapat sa prinsipe. Tapat sa diyosa. Mag-line up ayon sa bilang. Mas prioridad ang matatanda at bata. Sino ang mangangahas na manghimasok? Hindi makakatanggap ng pagkain sa loob ng 3 araw. Lugaw. Gusto kong uminom ng lugaw. Tanggalin mo na itong kaldero. Ikaw, anong ginagawa mo? May nagsasalpukan ng mag-isa. Tumigil na ang buong grupo. Kailangan niyong maghinanakit. Maghinanakit kayo sa kanya. Ang hayop mong iyan. Gusto mo kaming lahat ni Tres mapahamak. Nagkamali ako. Hindi na ako magpapasok sa linya ulit. Ayusin muli. Sino mang magulo, itapon sa labas ng lungsod. Napaka-maimpluwensya mo, Ginoo. Pagpasok pa lang sa lungsod, nagbukas ka na ng lugawan. Para makuha ang loob ng tao. Ikaw, isang pinarusang kriminal. Anong karapatan mong mag-utos dito? Ginoo Wang, ang inilabas ni Haring ay totoong pagkain na panglunas. Totoong pagkain. Sa tingin ko, ito ay pinalabas ng mahika na pagkain ng mga demonyo. Kung kakainin ito, makakasama ang 3. Bilang isang opisyal ng lungsod, hindi ko papayagan ang ganitong bagay na hindi malinaw ang pinagmulan na makasama sa mga mamamayan. Isang tao, pumunta rito. Pumunta ka at sirain mo ang kanin sa labas. Subukan mong galawin ang kanin ni Gyu. Mahal na prinsipe, ako'y isang opisyal ng hukuman. Ikaw, isang taong may kasalanan. Naglalakas loob kang sumuway sa utos. Opisyal ng hukuman. Nawalan ng supply ang lungsod ng Zi ng 1 buwan. Ang mga tao ay nagpapalit ng anak para sa pagkain. Ano ang ginagawa ng iyong mga magulang? Walang supply ng pagkain mula sa korte. Maging ako ay mahirap gumawa ng kanin kung walang bigas. Bastos. Wala talagang pagkain sa iyong imbakan. Paano ka naman tumaba ng ganyan? Kagalang-galang na prinsipe. May mga bulong-bulungan sa lungsod. Si Wang Xiebin ay lihim na nag-ipon at nagtatago. At nagbebenta ng mga supply ng gobyerno sa mataas na presyo sa black market. Nagsasalita ng walang katotohanan. Walang ebidensya. Ito ay paninirang puri sa mga opisyal ng korte. Maghahain ako ng reklamo laban sa iyo. Lumuhod ka. Sabi ni Wang Zifu. Ang bigas na dinala ni Gu ay masamang bigas. Kailangan nating wasakin ang kaninang kubo. Sang-ayon ba kayo? Ito ang bigas na kinakain ng aming pamilya. Sino ang may lakas ng loob na wasakin ang aming kabuhayan? Makikipaglaban kami sa kanya. Ang bigas na ibinigay ni Ate Jiang ang pinakamasarap at pinakalinis. Ikaw, masamang tao, kumakain ng pagkain ng mga demonyo. Hindi ko na gagawin ulit. Naiintindihan ko na ang aking pagkakamali. Mahal na prinsipe, pakiusap, patawarin mo ako. Hayop. Talagang hayop. Walang makain ang mga tao sa labas, kahit balat ng puno. Sa bodega ng asong opisyal na ito, may mga pagkaing mabulok na pala. Ilagay lahat ng ginto, pilak at yaman sa kahon. Your Highness, ipapadala mo ba ito sa mga tao? Ang kailangan ng mga tao ngayon ay pagkain. Hindi pera. Itong mga yaman, ipadala mo lahat kay Yanye. Jiang, hayaan siyang kumuha ng mas maraming tunay na pagkain at buhay na tubig. Zenyu, napakabigat ng pagkonsumo ng 10,000 tao. Ang likidong pondo ng kumpanya namin ay kayang tumagal ng 3 araw na lang. Aking mahal. Ano na namang malaking bagay ang dinala dito? Ito ay ipapadala na. Si Xiao Jingzhou ay pupunta na. Para nakawin ang yaman ng emperador. Kunin ang mga nakaw na bagay ng mga tiwaling opisyal. At gawing pondo para sa pagkain. Pasensya na, Ginang. Bigyan mo kami ng panibagong pagkakataon. Mayaman na kami. Bumili ka ng lahat ng supply ng pagkain at langis sa buong lungsod para sa akin. Ay! Anong nangyayari? Mahal na Ginoo, may nangyaring masama.
Mahal na Ginoo. Ito. Ang mga sintomas na ito. Baka ito ay salot. Hindi tama. Ang pulso niya ay mahina at mababaw. Ang tiyan niya ay namamagang parang tambol. Ito ay hindi salot. Itigil ang pamamahagi ng lahat ng opisyal na bigas. Zewwu, tingnan mo ang grupong iyon ng bigas. Your Highness. Naiintindihan ko na. Yung masamang opisyal na si Wang Xiebin. Para lang kumita ng mas marami. Hindi lang nila hinaluan ng buhangin ang rasyon ng gobyerno. Kahit na hinaluan pa ng lupa ng Guanyin. Lupa ng Guanyin. Yung bagay na yon kapag kinain mo talagang busog ka. Pero hindi talaga maalis. Mabubusog ang tao hanggang sa bituka. Wang Xiebin. Hindi sapat ang tatlo. His Royal Highness. Ngayon, mas dumarami ang mga nahuhulog. Walang magagawa ang mga doktor sa lungsod. Anong gagawin natin ngayon? Lupa ni Guanyin. Hindi ba yon ang pagkain na sinasabi sa alamat na kinakain kapag sobrang gutom? Tama ba? Zhao Yu. Kumain ng lupa ni Guanyin at sumakit ang tiyan. Paano ito gagamutin? Ang lupa ni Guanyin ay putik na mataas ang nilalaman ng kaolin. Hindi talaga ito natutunaw. Kung malaki ang dami, kailangan ng enema o gumamit ng malakas na laxative. Glycerin suppository. Kung hindi talaga, kailangan ng operasyon para buksan ang bituka. Hindi praktikal ang operasyon. Glycerin suppository at malakas na laxative. Bibili ako agad. Glycerin. Malaking bote. Bigyan mo ako ng 5,000 kahon. At mga dahon ng sena. Mga herbal na gamot na pamplaxative tulad ng magnesium sulfate. Kailangan ko ng marami kung ano ang mayroon ka. Ginoong Jiang. Ano ang balak niyo? Ang dami ng gamot na ito ay makakapag-dehydrate ng kalahating lungsod. Huwag nang makipagtalo. Swipe ang card. Para sa pangangalaga sa buhay. Mahal na Ginoo. Ako'y walang kakayahan. Ang lupaing ito ay nagbuo na sa bituka. Hindi talaga pwedeng ipasok ang gamot sa sabaw. Kailangan na lang maghintay si San. Your Highness. Dala ni Ginoo Jiang ang gamot, enema, at malakas na laxative. Ito. Paano gamitin itong maliit na boteng gawa sa salamin? Oral ba? Doktor. Hindi ito gamot na iniinom. Ipinapasok ito mula sa likuran. Kababuyan. Talagang nakakapahiya. Matagal na akong nag-aalaga ng pasyente. Hindi pa ako nakarinig ng ganitong paraan ng paggaling. Makakatulong ba ang pagiging maginoo sa buhay? Sundin ang paraan ni Yixian sa paggamot. Sino ang magtatangkang humarang? Sanduo, walang awa. Hawakan mo ng mahigpit, huwag bibitaw. Ay naku. Hindi ko na kaya. Kailangan ko. Sining. Talagang isang sining. Itong maliit na bote ay may ganitong kahanga-hangang bisa. Nakakatulong. Epektibo ang gamot ni Ginang Jiang. Bilisan mo. Para sa lahat. Mahal na Ginoo. Gumamit ng gamot ng Diyosa. Mahigit 300 malubhang biktima ang nailabas. Bagamat mahina. Ngunit nailigtas ang buhay. Nasaan si Wang Xiebin? Nasa kulungan. Ilabas mo siya. Dahil gusto niyang kumain ng Guanyin soil. Hayaan mo siyang mabusog. Mahal na Ginoo. Huwag naman. Kapag kinain ko yan, mamamatay ako. Ikaw ay namamayagpag dito sa lungsod. Nagnanakaw ng mga suplay ng gobyerno. Pinilit ang daan-daang libong tao na kumain ng putik. Ngayon, bibigyan kita ng isang masarap na pagkain. Tao. Pakainin si Ginoong Wang. O Diyos ng Langit. Ito ay upang maghiganti para sa ating mga kamag-anak na nawala. Ihayag ang kanyang mga kasalanan sa lahat. Ang kanyang buhay. Ipinagpapatuloy ang paghihirap. Zenyu. May galaw na si Kaude. Hindi niya alam kung saan niya nalaman. Nakamakailan ay nag-imbak ka ng mga gamot at pagkain. Nagsumbong siya sa Bureau of Industry and Commerce na ikaw ay illegal na nag-imbak. At nagbabalak na magbenta. Gusto niyang gamitin ang opisyal na kamay para ipasara ang aking bodega. Nasa daan na ang mga tao mula sa negosyo at industriya. Kung bubuksan nila ang iyong bodega at makita ang mga hindi maipaliwanag, nadaan-daang kahon ng mahogani at mga antigong bagay. Tara, pabalik sa bodega.
Huwag na huwag nilang makita ang kahoy na mangkok. Nakita ko mismo na may daan-daang malaking truck na pumapasok at lumalabas araw-araw. Siguradong may mga smuggled goods dyan. Talagang masigasig na mamamayan si Boss Cow. Jayang. Nakakuha kami ng ulat. Mangyaring makipagtulungan sa amin na buksan ang bodega para sa inspeksyon. CJ. Kaibigan. Tingnan ninyo. Siya ay Ginoong Cow. Saan na yung mga smuggled goods na sinasabi mo? Impossible. Nakita ko pa nga kagabi. Ilang malaking truck ng pagkain na ipinapasok. Saan na? Nawawala ang ilang libong kilo ng mga bagay ng walang dahilan. Si Boss Cow ba ay sobrang dami ng ginagawang masama kamakailan. Nag-hallucinate na siya. Kakakuha lang namin ng warehouse. Wala pang pagkakataon na ilagay ang mga bagay. Ginoo Cow. Ang magsinungaling sa pag-report ng emergency ay may pananagutan. Mag-uwi na. Cowdy, huwag mo na akong saktan muli. Ang mga paraan ko. Hindi mo maiisip sa buong buhay mo. Prinsip, lalong lumalamig ang panahon. Prinsip, mas nakakainis pa. Lalong dumadami ang mga refugee sa labas ng lungsod. Lumalaganap ang balita. Ang mga nasalanta sa loob ng daang milya ay papunta na sa Zayi City. Ilang tao na ang dumating. Halos 20,000 na. Your Highness, kaninang pagkain ni Enji. Jinger, hanggang kailan pa kaya ito tatagal? Jiang Zhenyu. Ginamit mo ang teknolohiya ng hinaharap para solusyonan ang agarang problema ko. Pero hindi ako pwedeng tumagal ng ganito. Nalang isang prinsipe na nagmamakaawa. Zai Cheng, kailangan mong mabuhay ng mag-isa. Xiao Yu, bakit mo ito tinetsek? Zhang Bo, 200,000 bibig. Kahit nalugaw lang ang inumin araw-araw. Napakalaking halaga pa rin yon. Mawawala rin ang pera ng kumpanya ko balang araw. Ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng manood lang tayo habang nagugutom sila. Hindi sapat ang magbigay ng dugo. Kailangan nating bigyan sila ng kakayahang makabuo ng dugo. Kailangan kong bigyan sila ng mga modernong binhi na mataas ang ani at matibay sa lamig. Mga pulang balat na patatas na matibay sa lamig. Mga binhi, hibla ng pinaghalong kamote, at mga buto ng mais. 2,000 libra bawat isa. Ginoong Jayang. Ngayon ay taglagas na. Malamig ang panahon. Mababa ang tsansa ng mga buto na mabuhay kapag itinanim. Ang kailangan ko ay mga uri na matibay sa lamig. Ibigay mo pa sa akin ang pinakamatinding fertilizers at nutrients para sa pagpapasigla ng pagtubo. Na may kasamang makabagong industrial na pataba. Hindi ako naniniwala na sa sinaunang panahon. Hindi makakalikha ng sobrang daming ani. Ginoo, ano ito? Parang ugat pero hindi naman. Parang prutas pero hindi prutas. Ito ay patatas. Kamote, sabi ni Enye. Jayang, ang bagay na ito ay hindi mapili sa lupa. Matibay sa lamig at tagtuyot. Maaaring umani ng ilang libong kilo bawat ektarya. Ilan? Libo-libong gin. Your Highness, ang pinakamagandang palayan sa daking. Sa isang ektarya, hindi higit sa 300 gin ang ani. Libo-libong gin ang ani sa isang ektarya. Iyon ay mahika ng mga engkanto. Siguro ay mga bagay na kaya lang itanim gamit ang kanilang mahika. Iutos ang utos sa buong hukbo. Pagsamahin ng 20,000 mga refugee sa labas ng lungsod. Magbukas ng lupa. Maghasik. Maghukay ng mas malalim. Nakasulat sa paliwanag ni Ginang Jiang. Mag-araro ng mabuti. Makakatulong ito sa pag-imbak ng tubig at pag-iwas sa nagyelo. Si Shishen ay mataba. Pagpalain ka ng hari ng dragon. Pagpalain ka ng babaeng Diyos. Kailangan talagang tumubo ang buto. Zhenyu, nagsimula nang umatake si Kaude. Nakipagsanib siya sa ilang malalaking supplier. Ganap na pinutol ang iyong mga daanan sa pagkuha ng langis at pagkain. Ninakaw niya ang aking paninda. Ngayon, walang isang trader ng bigas sa buong lungsod na magbebenta sa iyo ng ilang toneladang bigas. Gusto niyang pilitin kang magbigay. Pilitin kitang magbigay ako. CJ, dahil ayaw niyang payagan akong bumili ng bigas. Sige, kukunin ko ang aking mga lokal na produkto at sirain ang kanyang plano. Yung batang babae ng pamilya Jiang na nakikipagtagisan sa akin. Gagawin kong wala siyang mabili kahit isang butil ng bigas. Bakit ka nandito? Dito ba ang lugar na makakapasok ka?
Diyos ko, ganito kalaki. Ganito kalinis na antigong jade na Buddha. Isang pambihirang obra. Ginoong Jayang. Magkano ang ibinayad nyo para sa bagay na ito? Hindi ito ibinebenta. Kailangan ko lang ng bigas. 1,000,000 kilo ng bigas ang simula. Sino ang makakapag-ayos ng supply? Ang estatwang ito ng Buddha ay mapupunta sa sinuman. Mga boss, huwag kayong magpaloko. Huwag kayong magpaloko. Tiyak na ito ay peking produkto. Ginoong Kao, mag-ingat sa iyong mga salita. Itong estatwa ng Buddha ay na-verify na namin. Ito ay tunay na dekalidad na antigong jade. Ang konserbatibong pagtataya ay 300 milyon. Ginoong Jayang, mayroon akong 5 malalaking bodega ng butil sa ibang lalawigan. Huwag nang pag-usapan ang 1,000,000 libra. Ipapadala ko na sa iyo ang 300,000 jin. Magpapadala ako ng 500,000 jin. Magdadagdag ako ng 3,000,000 jin na harina. Agad na magpapadala ng espesyal na tren na puno nito. Gaozong, ako ang magtatakip ng buhangin. Kaya mo ba? Himala, ang mga dahon na ito ay medyo dilaw na. Itong uri ng Diyos, hindi ba ito nag-aangkop sa lupa at tubig? Hindi makabunga. Baka niloko tayo ng Diyosa. Paano posible na makapagtanim ng libu-libong kilo ng pagkain dito? Diyos ko, sa ilalim ng lupa, ay may nakatagong ganitong kalaking ginto. Kuhain. Bilisan mo ang pagkuha. Kuhain ang buong lupain at timbangin ito. Mahal na Ginoo. Ilan na ba ang timbang? Magsalita ka na. 5,000-6,000 jin bawat mo. Babae ng Diyos, iligtas mo kami. Mahal na Ginoo. Hindi binigay ni Enye, Jayang ang mga buto. Ito ay pundasyon ng dakilang kasaysayan sa mga henerasyon. Mayroon na akong pagkain. Mayroon na akong mga sundalo. Lungsod ng Zayi. Nabuhay. 5,000 kilo sa bawat ektarya. Nagulantang ang buong lungsod. Walang paraan upang makabawi sa malaking utang na loob. Nais ng Jinzhou na ilaan ang hukbo ng lungsod upang maglingkod sa dalaga. Nagawa na. Matagumpay na nakumpleto ang unang hakbang ng infrastruktura sa sinaunang panahon. Zhenyu. Nakalutas na ang usapin tungkol sa Jade Buddha. Ngunit si Cao De ay nagmamadali na. Nabili niya ang mga tambay. Naghahanda siyang sirain ang iyong bodega ngayong gabi. Sabi niya, wawasakin ang lahat ng iyong mga kalakal. Sisirain ang aking bodega. Akala niya talaga ako si Jiang Zhenyu. Isang puting lotus na madaling bulihin. Makinig kayong lahat. Pagpasok, kung may makita, basagin. Walang dapat itira. Sabi ni Boss Cao. Malaki ang gantimpala. Ikaw, hindi ka umiwas. Isara ang pinto. Itong 30 tao ngayon, lahat ay ipapadapa ko sa lupa. Gusto kong malaman nila ang tungkol kay Cao De sa likod nila. Kung ano ang ibig sabihin ng bakal na tabla. Ginoong Jayang, maling akala. Lahat ito ay utos ni Boss Cao sa amin. Nasaan na si Cao De ngayon? Nandyan. Nasa kanto sa labas. Naghihintay sa balita mula sa atin sa itim na Mercedes. Ihatid siya palabas. Magbigay ng pasalubong kay Boss Cao. Sa ngayon, tiyak na umiiyak si Jiang Zhenyu na yon. Siguradong humihingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Ikaw, anong ginagawa ninyo? Cao De, ito na ang huling babala. Kung muling hahawakan mo ako kahit isang hibla ng buhok, tinataya kong bukas makakatanggap ka ng ebidensyang magpapatunay ng iyong pagkawasak. Umalis ka. Mahal na Ginoo, mabilis na mensahe mula sa Zayicheng, 800 milya. Ang nawalang prinsipe ay hindi lamang ligtas na nakarating sa Zayicheng, kundi nagdala rin ng mga refugee na nagtatanim ng napakagandang ani.
Kung ipapaabot ito sa kanyang kamahalan, maaaring hindi ito magustuhan ng kanyang kamahalan. Ang ganitong balita, huwag na sanang guluhin ang banal na paglalakbay. Ngunit 10,000 sundalo at mamamayan ang nakasaksi. Ang nawalang prinsipe ay may banal na bagay na nagpoprotekta sa kanya. Anong banal na bagay? Walang iba kundi mga kasinungalingan na nagugulo sa isip ng tao. Ipasa ang utos ng ating tanggapan. Magpadala ng espesyal na sugo na may 5,000. Ang mga elite ng palasyo ay pupunta sa Zicheng. Pagsasakripisyo ng mga sundalo. Kaude, inutusan mo ang mga masasamang elemento na wasakin ang bodega ng iba. At nasasangkot ka sa maraming kaso ng pandaraya sa negosyo. Matibay ang ebidensya. Hindi ka pa rin tapat na umamin. Aamin ako. Tungkol sa mga lumang utang ng Jiang Family Farm. At saka itong ulat tungkol sa peking resibo, si Jiang Zhenyu. Lahat ito ay utos ni Han Zhenzhen sa akin. Binigyan niya ako ng 1 milyon para sa tahimik na kasunduan. Si Han Zhenzhen, tiyak na mahuhuli na siya ngayon. Nasa proseso na ang pulis na hulihin siya. May utang siya sa aking mga magulang. May utang siya sa akin. Panahon na para magbayad. Si Jiang Zhenyu ay isang uri ng asim na babae. Matagal na siyang pinalaya sa ating grupo. Hindi siya karapat-dapat kahit na magdala ng aking sapatos. Yan he, Han Zhenzhen, ikaw ay inakusahan ng pagnanakaw ng tungkulin sa negosyo 2,001. Ikaw ay inakusahan ng pagnanakaw ng tungkulin sa negosyo. Pagsasabuatan upang maghasik ng gulo. Mangyaring sumama ka sa amin sandali. 20,011. Nagsasalita kayo ng kalokohan. Ako ang panganay na anak ng pamilya Han. Maglakas loob kayong hulihin ako. Zhenyu. Hayaan niyo akong makita si Zhenyu. Zhenyu, alam ko na ang lahat ng totoo. Ako'y bulag at naloko niya ako. Inanunsyo na ng pamilya Jiang. Naputol na ang relasyon sa pamilya Han. Tayo'y nakatakdang ikasal mula pagkabata. Pwede bang patawarin mo ako kahit isang beses? Magsimula tayong muli. Sa tingin mo ba lahat ng babae sa mundo ay dapat umiikot sa'yo? Ngayon ko lang napagtanto na ikaw lang ang mahal ko. Huwag mong gamitin ang iyong pagmamahal para saktan ako. Ang mahal mo lang ay ang mga pambihirang antigong bagay na kayang bilhin ang buong kalye anumang oras. Ginoong Jiang, ihagis mo siya palabas. Sa hinaharap ang mga tao ng Jiang pamilya. Hindi na makakapasok sa daang ito. Zhenyu, hindi ka pwedeng maging ganito kalupit. Zhenyu. Your Highness, may tao mula sa kabisera. Sabi nila ipinadala ng palasyo ang espesyal na kinatawan. May dala silang 5,000 elite. Nagtatayo ng kampo sa labas ng 9 milya mula sa lungsod. Papasok bukas sa lungsod. Ipapamahagi ang gantimpala. Takot ako na ang layunin nila ay agawin ang kapangyarihan. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng kapangyarihan. Ako ay pinatalsik at ipinatapon. May mga tao na nasa likod ng lahat ng ito. Ayaw nilang makita akong nabubuhay. Biglang dumating ang kinatawan ng emperador sa kabisera kasama ang malaking hukbo. Tinatawag na gantimpala. Ngunit talagang para sa pagkuha ng buhay. May handaan bukas. Takot akong ito ay isang bitad. Kailangan mo ba akong bigyan ng anuman? Mabibigat na armas. Bakal shield. Madaling makuha ang tao sa buhangin. Ang mahirap ay mapilitan siyang magsalita. Kailangan kong malaman sa Beijing. Sino ba talaga ang nanganganib sa buhay ko? Sa panig ng dalaga, mayroon bang isang bagay na makakapagsabi ng katotohanan? Isang bagay na nagsasalita ng katotohanan. Alamin ang tungkol sa lie detector. Naghihirap ang kanyang kamahalan. Ako ay inatasan na dumating upang pangasiwaan ang depensa ng Zai City. Bukas ay magkakaroon ng salusalo upang linisin ang pangalan ng kanyang kamahalan. Salamat, kagalang-galang na emisaryo. Ipagbigay alam sa 5,000 kapatid sa labas ng lungsod. Hihintayin ko na magbagsak ng baso bilang senyales. Diretsong pupunta sa opisina. Gagupitin ko ang inutil na prinsipe sa pira-piraso. Your Highness, ang inuming ito, iginagalang ko po kayo. Nagplano ang inutil na prinsipe na mag-alsa. Bigyan mo ako ng buhangin. Anong halimaw? Huliin ng buhay. Ikaw. Alam mo na noon pa.
Ang 5,000 sundalo mo, hindi makakapasok sa lungsod ngayong gabi. Ngayon, panahon na para pag-usapan natin ito. Prinsipe na naparoon, hahayaan mo akong galawin. Ako ay isang opisyal ng palasyo. Huwag mong asahan na makuha mo sa akin ang isang salita. Puso mo ay 70. Natatakot ka ba? Ano? Ito ay ibinigay ng Diyos na babae. Salamin ng puso. Sinasabi mo bang hindi ka nagsisinungaling? Alam nito ang lahat. Ipinadala ka rito upang magtaksil. Ito ba ay ang kasalukuyang emperador? O ibang tao? Siyempre, ang kanyang kamahalan. Ikaw ay nagtataksil. Sinasalubong ka ng galit ng kanyang kamahalan. Nagbigay babala ang mahika. Nagsisinungaling ka. Mahika. Ito ay mahika ng pagbabasa ng isip. Ipinadala ka dito. Siya ay ang prinsipe ng bansa. Noong panahon ng sakuna ng mahika sa silangang palasyo, pinasok sa patibong si ako. Ito ay gawa ng tiyuhin at ng mahal na asawa. Ako ay ikinulong sa 3 bilangguan. Ang aking amang hari ay nagalit at namatay. Pagkatapos umakyat sa trono ng 3 prinsipe, ang unang ginawa niya ay, ipinatapon ako sa malamig at mahirap na lugar. Ako ay wala ng silbi. Nakatagilid na ang 3 prinsipe sa trono. Bakit siya paulit-ulit na nagpapadala ng tao para humarang sa daan? Talagang nais niyang tuluyang mawala ako. Huwag mo nang gamitin ang bagay na yon laban sa akin. Sinasabi ko, dahil natatakot ang pinsa ng bansa. Ano ang kinatatakutan niya? Mahal na prinsipe. Bago pumanaw ang naunang emperador, nalaman na ang katotohanan tungkol sa kasamaan ng mga salamangka. Alam ng naunang emperador na ikaw ay inusig. Ano nung sinasabi mo? Bago pumanaw ang naunang emperador, ang iniwang huling utos ay upang ibalik ka sa iyong posisyon bilang tagapagmana. Ikaw ang nagkaloob ng trono. Si General at ang noble ay sinarado ang palasyo. Pinanood nilang walang magawa habang ang dating emperador ay nagkasakit. At sinunog ang tunay na pahayag. Nakalimbag ang isang peking dokumento na nagsasabing si Prinsipe Lai ang maghahari. Ginoo, natakot si General na isang araw ay mabunyag ang lahat. Malalaman ng buong mundo na ikaw ang tunay na tagapagmana. Kaya't kinakailangan na sa daan ng pagpapaalis ay tuluyan kayong alisin. Mahal na Ginoo, ang kasalukuyang emperador ay nag-akyat sa trono sa pamamagitan ng peking utos. Mahal na emperador, ang masamang reyna at mga traidor ay nag-agaw ng kaharian, at sa pamamagitan ng peking utos ay pinapapunta ang anak sa labas sa trono. Pinasok ang tunay na dugo sa isang suliranin. Mahal na Ginoo, dahil ang nasa trono ay isang usurper na nagkunwaring hari. Ikaw ang tunay na dragon ng dakilang Jing. Nais kong pamunuan ang mga sundalo sa lungsod, at ibalik ang kabisera. Linisin ang iyong paligid. Pagtatanggol sa kasamaan. Hindi. Totoo, ang pahayag ay nasira na. Walang katibayan. Ngayon, ang pamahalaan ay kontrolado ng mga tuso. Sila ang nagmamay-ari ng moral na katwiran ng kaharian. Kami ay walang legal na dahilan. Kung magpapadala kami ng tropa ng walang pahintulot, tiyak na ituturing kaming rebeldeng nagtataksil. Hindi ko papayagan na ang buong lungsod na ito ay magdusa pa ng walang kwentang sakripisyo. Nang mamatay ang huling emperor, malinaw na ang aking paghihirap. Iniwan niya ang huling utos na ipasa ang trono sa akin. Ngunit ang consort at ang uncle ng kaharian ay sinira ang utos at nag-ambisyon sa trono. Alam ko na ang totoo. Ngunit ang kalaban ay mas malakas, kami ay mas mahina. Kaya't nakatuon kami sa pagtatanggol at pagtitiis. Magtayo ng mataas na pader. Mag-imbak ng maraming butil. Upang hindi lumakas ng labis. Huwag kailanman magmadali. Ang iyong mga hinanakit, sa wakas ay nalinis na. Huwag maging padalos-dalos. Alamin ang magtiis at umunlad. Xiao Jingzhao. Ikaw ay isang likas na gwapo. Zhenyu. Ang kaso ni Cao De at Han Zhenzhen ay nagbukas ng mga bagay. Noong mga panahong iyon, nagpadala ng pera sa farm. Yung offshore account na may kinalaman sa isang napakalaking sindikato ng smuggling ng mga banyagang relikya. Ang aksidente ng iyong mga magulang noon. Malalim ang tubig. Walang nagmamadali. Kumain ng dahan-dahan. Dahil sa laki ng larong ito, sasamahan ko silang maglaro ng mabagal. Ang malaking tanawin ay nahawakan ng mga magnanakaw ng bansa. Sa kasalukuyan sa templo, nasa trono ang mga mapagsamantala na nagnakaw ng mundo. Mula sa araw na ito, hindi na susunod ang lungsod ng Zi sa utos ng Peking Emperador. Gusto kong magtayo sa ganitong hilagang kanlurang lugar. Ng isang bakal na lungsod na hindi matutumbasan, na may masaganang ani, magbuo ng isang walang talo na hukbo. Mga Ginoo, nais ba kayong sumama sa akin? Maghanda at mag-ensayo. Sa hinaharap, muling itatayo ang dakilang kalangitan.
Nais sumama sa inyo sa 3 laban. Naitayo na ang pader ng lungsod. May sapat na supply ng pagkain para sa 3 taon. Ngayon ay huminto na. Kahit na may 10,000 sundalo, hindi ito matutumbasan. Lahat ay dahil sa biyaya ng dalaga. Kaya ngayon ikaw ay hari ng hilagang kanluran na walang korona. Gawin mo ng mabuti. Hintayin ang tamang pagkakataon upang makuha ang sayo. Ibalik ang kalinisan at ang mundo. Naabot na ang threshold ng regional na kapalaran. Tumaas ang katatagan ng pagliko ng espasyo. Unang holographic na cross-time projection. Magsisimula ito sa loob ng 3 minuto. Holographic na projection. Ano ito? Xiao Jingzhao. Ikaw. Si Jian Zhenyu. Ako ito. Sa wakas nakita ko na ang buhay mong katawan. Hindi ko mahawakan. Pero maaari kitang makita. Si Xiao. 3 man ang pagkukulang, walang pagsisisi. Huwag kang magsalita ng mga negatibong bagay. Ikaw ang lalaking dapat mag-ayos ng lahat. Itong Zai City. Napakaganda ng pagkakaayos mo. Kung wala ka. Matagal na akong naging alikabok. Zhenyu, yung mundo mo, may nananakit pa ba sa'yo? Biro lang. Ngayon, mayaman at makapangyarihan na ako. Lahat ng nanakit sa akin ay bumagsak na. Pero, yung aksidente ng mga magulang ko noon, may mga nasa likod niyan. Kailangan ko pang ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Maghintay ka muna. Maghintay ka hanggang malinis ko ang Peking dinastya. Para mapawi ang put. Kailangan nating buksan muli ang tunay na pintuan. Na may kahoy na mangkok. Sino mang mangahas na manakit sa'yo? Ako ay lalakad sa ilalim ng buhangin ng 1,000 taon. Na may natitirang 10 segundo sa anino. Malapit na ang oras. Xiao Jingzhao. Mag-ipon ng lakas sa Zai City. Huwag magmadali. Palagi kitang susuportahan mula sa likod. Bilang patunay ang mga bundok at ilog. Kasunduan ng araw at buwan. Ako si Xiao Jingzhao. Hindi kita bibigyan.